Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mag-alala. Ngumiti si James. Kinulong ni Lord Kenny Bread si Debra at ang pamilyang Carter sa bilangguan ng New World. Kung nais ni Daryl na mailigtas sila, matagal na niyang nagawa. Hindi niya dapat nais na gawin yon. Kaya, Master, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Malakas si Debra, maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa amin para sa paglaki ng Forgotten Valley. Maaari siyang maging malaking tulong sa amin. Napabuntong hininga si Venus nang marinig niya iyon. Sinabi niya, ibig mong sabihin na gusto mo siyang uminom ng Forgotten Water. Ang Forgotten Water ay ang tubig sa tagsibol na natagpuan ng malalim sa Forgotten Valley. Makakalimutan ng isang tao ang kanilang mga alaala kung uminom sila ng tubig, maging sila ay mga magsasaka o ordinaryong tao. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahiwagang. Ang mga umiinom ng Forgotten Water ay mawawalan ng memorya. Kung ang mga alagad na sumali sa Forgotten Valley ay nasa sobrang psikolohikal na sakit, ubusin nila ang Forgotten Water upang makalimutan ang lahat ng kanilang mga problema. Oo. Tumango si James at ngumiti. Si Debra ay isang espesyal na tao, ang kanyang mga kapangyarihan ay napakalakas din kung susubukan nating hikayatin siya, baka hindi siya sumuko sa ating mga kahilingan. Ngunit handa siyang gumawa ng mga bagay para sa kanya kung uminom siya ng Forgotten Water. Magaling? Ngumiti si Venus at tumango sa kasiyahan. Gawin mo yon. Hahayaan kitang hawakan ito. Napakagaling! Itinuro agad ni James ang mga alagad na ilabas si Debra sa pangunahing bulwagan. Dinala nila siya sa isang matikas na patio. Dalhin mo sa akin ang banal na tubig. Inutusan ni James ang dalawang alagad sa sandaling dumating siya doon. Ang banal na tubig ay ang Forgotten Water. Oh, Elder! Isang alagad ang mabilis na tumugon at umalis upang gawin ang kanyang pagbid. Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik siya kasama ang isang tasa ng Forgotten Water sa kanyang mga kamay. Nang tanggapin ni James ang tasa, nag-sign siya para umalis ang dalawa sa mga alagad. Pagkatapos, dahan-dahang lumakad siya patungo kay Debra. Tiningnan niya si Debra, ngumiti, at sinabi, napakarilag na Debra, huwag mag-alala. Hindi kita masasaktan. Iniligtas kita mula kay Yumi dahil hindi ko mapigilan na mapanood siya na talunin ka. Halika, uminom. Makakalimutan mo ang lahat ng iyong mga problema. Pagkatapos, kinuha ni James ang Forgotten Water at pinapakain ito kay Debra. Galit at napahiya si Debra. Nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Nagpupumiglas siya. Gayunpaman, ang kanyang mga acupoints ay lahat ay selyado, wala siyang magawa. Samantala, sa isang ng ilang kilometro ang layo mula sa Royal City sa kontinente ng North Mona. Si Zhu Beiji at Shen Telkshon ay nakaupo. Nagkaroon ng kapistahan sa harap nila sa mesa. Tumawa si Zhu Beiji. Sa sandaling yon, ininom niya ang alak na may kasakiman at kumain ng excitedly. Patay na si Haoye. Sa wakas. Hindi ko na kailangang iwasan ang kanyang hukbo. Si Zhu Beiji ay labis na nalulugod. Nawala si Daryl mula sa Holy Saint Sect, at si Zhu Beiji ay nabalisa tungkol dito. Kaya dinala niya si Shentel mula sa bundok ng mabilis hanggat maaari. Lumibot sila upang humingi ng impormasyon tungkol kay Daryl. Gayunpaman, hindi sila nakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa mas bata. Sa halip, nalaman nila na namatay si Emperor Haoye. Bilang Heavenly Reeds Marshal, si Zhu Beiji ay hindi natatakot sa sinuman maliban kay Emperor Haoye. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay isang kasiyasyang sorpresa para kay Zhu Beiji. Si Shentel, na nakaupo sa tabi niya, ay kumakain ng matikas. Walang emosyon sa kanyang mukha. Nasanay siya sa pagkatao ni Zhu Beiji. Napakaganda ko, punan natin ng mabilis ang aming tiyan. Pagkatapos, dadalhin kita sa paligid ng Royal City. Ngumiti si Zhu Beiji habang nakikipag-usap siya kay Shentel. Si Zhu Beiji ay hindi nangahas na gumala sa Royal City habang buhay pa si Emperor Haoye. Sa sandaling yon, maaari siyang pumunta saan man gusto niya, sino ang hahadlangan sa kanya. Natuwa siya kaya gusto niyang tumawa. Mas mahalaga, naisip niya ang tungkol kay Chang'er sa oras na siya ay malayo. Tulad ng naisip niya sa kanya, ang mga mata ni Zhu Beiji
ay tuwang-tuwa at walang tiyaga. Dapat malungkot si Chang'er dahil sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Kailangan niya ng isang tao upang aliwin siya. Tumawa siya. HMM. Gumising si Shentel, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Naintindihan niya ito pati siya ay gumugol ng maraming oras sa kanya. Siya ay walang tiyaga, na nangangahulugang nag-iisip siya tungkol sa ilang mga napakarilag na kababaihan. Gayunpaman, hindi naisip ni Shentel iyon. Pagkatapos ng lahat, nasanay na siya sa mga masasamang paraan ni Zhu Beiji. Siya ay lubos na nasakop sa kanya. Di nagtagal, busog na sila mula sa kanilang kinain. Pinangunahan ni Zhu Beiji si Shentel na magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, nakarating sina Zhu Beiji at Shentel sa Royal City sa North Mona Continent. Dahil patay na si Emperor Hao Yi, si Zhu Beiji ay hindi natatakot. Nais niyang bisitahin ang lungsod ng walang tigil. Namangha si Shentel matapos niyang makita ang Royal City. Ito ba ang Royal City ng North Mona? Napakaganda nito. Di hamak itong ilang beses na mas malaki kaysa sa Westrington. Magandang binibini ko, hindi mo pa nakikita ang isang magandang lungsod, tama. Si Zhu Beiji ay tumawa at sinabi, hindi upang magpalaki, ngunit ito ang dapat na pinakamahusay na Royal City sa 9 mainlands. Halos 1,000 taon na akong nanatili dito. Ang galing, di ba? Si Zhu Beiji ay hindi lamang bastos, ngunit gusto din niyang magyabang sa harap ng mga napakarilag na kababaihan. Nang makita niya ang ekspresyon ni Shentel, kailangan niyang ipagyabang ang kanyang sarili. Siyempre, dahil sa kanyang kaakuhan, hindi niya sasabihin na siya ay natrap doon ng higit sa 1,000 taon. Habang siya ay nagsasalita, sa wakas ay pumasok sa lungsod sina Zhu Beiji at Shentel. Madilim na ang kalangitan, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kalooban ni Zhu Beiji. Tumawa siya. Siya ay nasa isang mabuting kalagayan dahil maaari niyang gumala sa pamilyar na lugar na walang anumang pag-aalala. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Zhu Beiji na parang may naka-off. Ang Royal City ay dapat na nakaganyak sa mga aktibidad sa oras na iyon. Gayunpaman, walang laman, at maraming mga gwardya din sa patrol. FCK. Hindi tama ito. Hindi ba namatay si Emperor Hao Yi? Bakit maraming mga gwardya sa patrol? Zhu Beiji. Paligiran niyo siya, bilis! Habang sumimangot si Zhu Beiji, isang pangkat ng mga gwardya na malapit sa kanya, sumigaw sila ng galit habang nagmamadali sila papunta sa kanya. Aking binibini, dapat kang tumakas muna. Si Zhu Beiji ay natakot, nagagalit, at natigilan ng sabay. Mabilis siyang sumigaw sa Shentel. Hindi tumigil si Shentel na mag-isip, lumingon siya, at mabilis na tumakbo palabas ng lungsod. Ula! Umalis si Shentel hindi nagtagal matapos ang higit sa 100 gwardya na nakapaligid kay Zhu Beiji. Ano ang kahulugan nito? Hindi nagpanik si Zhu Beiji. Sinuri niya ang paligid at walang gana siyang nagtanong. Pabagsakin niyo siya. Ang pinuno ng kuponan ay hindi nag-abala na sabihin ang iba pa maliban sa pag-utos ng isang order ng galit. Ula! Ang mga gwardya ay nakikibahagi sa kanilang panloob na enerhiya at nagmamadali patungo kay Zhu Beiji. Sinusubukan pa rin nilang alisan ng takip ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi, ngunit itinuro ng mga nangunguna sina Zhu Beiji at Chang'er. Sa sandaling iyon, naaresto na nila ang Empress at ikinulong siya. Ang buong imperyo ay pangangaso para kay Zhu Beiji. Hindi nila inaasahan na lalabas doon ang lalaki. Hindi maintindihan ni Zhu Beiji ang nangyari, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi nagbigay sa kanya ng babala bago sila kumilos na nagpalala sa kanya. Sa palagay mo ay maaari mo lang akong apihin. Matagal ko nang hindi ginagamit ang aking mga kalamnan, ngunit magagamit ko ang kasanayan ngayon. Buzz! Inilipat ni Zhu Beiji ang kanyang mga braso at agad na sumugod. Bang! 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 Si Zhu Beiji ay tulad ng isang lobo sa gitna ng isang kawan ng mga tupa. Naririnig lamang ng isa ang ilang mga tunog na nakakaganyak, at pagkatapos ay ang mga gwardya ay nasa isang kumpletong gulo. Samantala, sa Royal City Prison, si Selene at Queenie ay nagpapahinga sa cell ng bilangguan, ang kanilang mga pattern sa paghinga ay pantay. Si Daryl, sa kabilang banda, ay nakahiga sa kanyang likuran sa gitna. Nakatulog siya ng tulog.
Walang pagpipilian si Chang-er kundi ang madala sa presensya ni Daryl. Umupo siya ng patayo at ipinikit ang kanyang mga mata, nagpapahinga siya. Sinubukan niyang makisali sa kanyang panloob na enerhiya upang ma-flush ang kanyang mga acupoints. Gayunpaman, ang paraan ni Yang Jian sa pag-seal ng isang acupoint ay masyadong natatangi. Sinubukan niya ang maraming paraan upang alisin ito, ngunit hindi mapakinabangan. Sa wakas, sumuko si Chang-er. Dahan-dahang binuksan niya ang kanyang mga mata. Sush! Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang eksena sa harap niya, galit na galit si Chang-er. Nanginig siya ay galit at napahiya. Napansin niya ang isa sa mga kamay ni Daryl ay nasa kanyang hita. Mukha siyang komportable at tulog na siya. Matingkad si Chang-er. Siya ang mataas at makapangyarihang Lady Chang-er at dapat igalang siya ng lahat. Gayunpaman, hindi lamang nakipag-usap sa kanya si Daryl habang siya ay gising, hindi niya rin siya iginagalang sa kanyang pagtulog. Ang bastos niya. Malamig ang mukha ni Chang-er. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Daryl ng maraha sa kanyang mukha. Slap! Ginamit ni Chang-er ang lahat ng lakas niya sa sampal na yon. Ang isang malulutong na tunog ay maaaring marinig at agad na nagising si Daryl. Niyakap niya ang mukha at umupo, galit na galit siya. Ano ang nangyayari? Bakit may sinampal ako sa pagtulog ko? Nagtataka siya habang pinihit ang kanyang ulo. Gasp! Agad na napanganga si Daryl, malapit sa kanya si Chang-er, at tinitigan niya ito ng mabuti. Mahinahon siyang kumalas. Ang katawan ni Chang-er ay mukhang hindi kapani-paniwalang sexy, ang kanyang mga curves ay walang kamali-mali, lalo na kapag siya ay napahiya at galit na galit. Mas kaakit-akit siya noon. Nararapat mamatay si Daryl, nagalit na si Chang-er, ngunit mas lalo siyang nalinawan nang mapagtanto niya na nakatitig sa kanya si Daryl. Malamig niyang sinabi, Daryl, isara mo ang iyong mga mata na parang aso. Isara ang aking mga mata na parang aso. Biglang nagalit si Daryl. Mula nang magkasama kaming nakakulong, nagbigay ako sa iyo. Ito ay isang bagay na tawagan akong isang magsasaka, at ngayon tinawag mo akong isang aso. Kahit na ikaw ang mataas at makapangyarihang Moon Palace Fairy, hindi nangangahulugang maaari mong igalang ang ibang tao. Gayunpaman, hindi gumanti si Daryl. Ngumiti siya at tumingin sa Empress. Lady Chang-er, natutulog ako ng maayos, ngunit sinampal mo ako ng gising. Paano ko ipipikit ang aking mga mata at magpahinga? Sinadya ni Daryl na tingnan ang katawan ni Chang-er, na parang gusto niyang sukatin siya. Ikaw. Agad na namula si Chang-er. Galit na galit siya, kaya pinadyak niya ang kanyang paa, ngunit hindi siya maaaring lumaban. Tama si Daryl, tulog na siya. Ang kanyang sampal na nagising sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang natutulog na postura ay masyadong hindi naaangkop, kung paano siya nangahas na ilagay ang kanyang mga kamay sa kanya. Si Chang-er ay matingkad, ngunit hindi siya nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, paano niya masasabi ang mga nakakahiyang salita? Si Daryl ay kumala sa kanyang sarili. Lubos siyang nalulugod. Ilang beses siyang sinulyapan kay Chang-er bago siya ngumiti at tinukso siya. Dahil hindi na ako makatulog at wala ka sa pakiramdam na magpahinga, marahil maaari akong makipag-usap sa iyo upang mapawi ang iyong mga alalahanin. Pagkatapos, umupo si Daryl na may matinding pagtingin sa kanyang mukha. Ang kapal ng mukha mo. Nanginig si Chang-er. Sinisi niya si Daryl, hindi ko kailangan ang iyong kumpanya. Alice! Nasa isang masamang kalagayan siya nang awayin siya ni Yang Jian, kaya hindi niya ito madala ng panunukso ni Daryl. Kung mayroon siyang panloob na enerhiya, sasampalin niya si Daryl hanggang kamatayan. Bumuntong hininga si Daryl at bumulong sa ilalim ng kanyang paghinga. Sige na. Patuloy lang akong natutulog. Nagtataka ako kung anong ginagawa ni Brother Zhu. Siya ay masyadong unethical. Bakit hindi niya sinasabi sa akin na nakikipag-date siya kay Lady Chang-er? Kasalanan niya na nasa bilangguan ako. Maingat na binigyang pansin ni Daryl ang mga reaksyon ni Chang-er. Sinabi niya na upang maghiganti kay Chang-er. Pagkatapos ng lahat, si Chang-er ay ang mataas at makapangyarihang Moon Palace Fairy, hindi niya ito masampal bilang kapalit. Kaya, maaari lang niyang panunukso siya. Tumahimik ka! Namula si Chang-er.
Galit na galit siya, kaya pinadyak niya ang kanyang mga paa. Walang nakikipag-date kay Zhu Beiji. Nagsasalita ka ng higit pang mga bagay na walang kwenta, at puputulin ko ang iyong dila. Bigla, naisip ni Chang'er ang isang bagay. Tumingin siya kay Daryl. Sa pamamagitan ng paraan, nasaan si Zhu Beiji? Naguguluhan pa rin si Chang'er, hindi niya alam kung bakit ilalagay ni Emperor Hao Yi ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Zhu Beiji sa platform. Hindi ito mangyayari nang walang anumang kadahilanan. Kung nais niyang malaman ang katotohanan, kakailanganin niyang makuha ito mula sa Zhu Beiji. Bukod dito, sina Daryl at Zhu Beiji ay malapit na mga kaalyado, kaya maaaring alam niya kung nasaan si Zhu Beiji. Nagpasya si Chang'er na hanapin si Zhu Beiji, kakailanganin niya siyang patunayan ang kanyang pagiging walang kasalanan. Nako, nako, nako. Nagpanggap na nagulat si Daryl. Sinampal niya ang kanyang noo, ngumiti, at sumagot, Lady Chang'er, ano ang sinasabi mo dyan? Nakikipag-date ka kay Zhu Beiji sa kwarto ng paglilinang kahapon ng gabi. Dapat mong malaman ang kanyang kinaroroonan. Bakit mo ako tinatanong? Kailangang pigilan ni Daryl ang kanyang tawa. Patuloy niyang sinabi, bukod dito, kami ay nabilanggo, kaya paano ko malalaman kung nasaan siya? Tumahimik ka! Malamig ang mukha ni Chang'er. Galit na galit siya, kaya nanginginig siya. Sinisi niya ito. Tumigil sa pakikipag-usap na walang kapararakan. Masisiguro ko na hindi ka mabubuhay upang makita ang araw bukas. Si Chang'er ay palaging malinis. Galit na galit siya nang sinaktan siya ni Yang Jian, at nang makausap siya ng isang magsasaka, lalo itong nakakahiya. Habang mas iniisip ni Chang'er ang tungkol dito, ang galit na nakuha niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinamaan ng maraha si Daryl. Gayunpaman, ang kanyang panloob na enerhiya ay selyado, kaya't iniwasan ni Daryl ang kanyang pag-atake ng madali. Nagawa pa rin ni Daryl na asarin siya habang siya ay dodged sa kanya. Ano ang ginagawa mo, Lady Chang'er? Hindi ka na nakareserve. Ang paghagupit sa akin ng ganyan, ang bastos. Tumahimik ka. Kami ay nakakulong ng magkasama. Itinuturing na kami bilang mga bilanggo, hindi ba tayo makapag-usap ng maayos? Wala akong sasabihin sa'yo. Tumayo ka doon. Sigaw ni Daryl at Chang'er habang hinabol ng babae, matapos nagisingin ng lalaki sina Selene at Queenie. Ano? Natigilan si Selene sa sandaling binati siya ng paningin nang buksan niya ang kanyang mga mata. Kumunot ang noo niya. Ano ang ginagawa ni Daryl? Paano niya hinabol si Chang'er sa kanya sa selda ng bilangguan? Nalilito si Queenie. Daryl! Pagkatapos, sumigaw ni Queenie kay Daryl. Ano ang ginagawa mo? Huminto si Chang'er sa kanyang paglalakad, ang sitwasyon ay awkward at galit na galit siya. Siya ay isang marangal na ginang, kaya hindi nararapat na habulin niya ang isang lalaking katulad nito. Wala. Ngumiti si Daryl habang siya ay sumagot sa kanya. Oh. Tumango si Queenie. Pagkatapos, natigilan siya nang makita ang handprint sa mukha ni Daryl. Daryl, anong nangyari sa iyong mukha? Pagkatapos, mabilis siyang lumakad papunta sa kanya. Kahit na cousin-in-law ni Daryl si Queenie, tinuring niya itong tunay na kapatid. Halos masira ang puso niya nang makita niya ang marka sa mukha ng lalaki. Gayunpaman, nagbuntong hininga si Queenie nang mapansin niya na pula ang marka, hindi ito namamaga. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang nangyari, Daryl? Tiningnan ni Queenie si Chang'er. Hindi niya kailangang hulaan na alam na ginagawa ito ni Chang'er. Sush! Sumimangot si Selene at tiningnan si Daryl habang hinihintay niya ang kanyang sagot. Pinag-isipan niya ito. Tinanggihan ba ni Daryl si Chang'er habang kami ay natutulog, ay kung bakit siya sinampal? Si Daryl ay kumamot sa kanyang ulo at lumilitaw na nasa malalim na pag-iisip. Si Chang'er ay tila kalmado, ngunit labis siyang kinakabahan ang kanyang puso. Naisip niya na masarap na sampalin si Daryl, ngunit paano niya sasabihin sa kanila na ginawa lamang niya ito dahil inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang hita. Masisira ang kanyang reputasyon. Nabalisa siya, ngunit ayaw niyang malaman iyon ni Daryl. Si Daryl ay kumala sa kanyang sarili. Ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Chang'er ay minuto, ngunit napansin pa rin sila ni Daryl. Lubos siyang nalulugod.
Sinabi niya, well, napakaraming mga lamok sa cell na ito. Nang makatulog ako, isang lamok ang nakarating sa aking mukha. Napansin ito ni Lady Chang'er, at mabait siyang tulungan akong patayin ang lamok. Pagkatapos, pinihit ni Daryl ang kanyang ulo, ngumiti kay Chang'er, at sinabi, tama, Lady Chang'er. Ano? Pinatay ni Lady Chang'er ang lamok para sa kanya. Kumunot ang noo ni Queenie, mas nalilito siya. Mataas at makapangyarihan si Lady Chang'er, tulad ng isang engkanto. Paano niya matutulungan si Daryl na tumama sa mga lamok? Medyo mahirap paniwalaan. Ngumiti si Selene at walang sinabi. Alam niyang nagsinungaling si Daryl, siya ay natagpuan ng isang dahilan upang malaya ang Chang'er mula sa karagdagang kahihiyan. Ikaw. Namula si Chang'er, ngunit hindi siya maaaring umangal. Si Daryl ay masyadong bastos, paano niya masasabi ang ganong kasinungalingan? Gayunpaman, kahit na ang kasinungalingan ay nakakainis, ito ay mas mahusay kaysa sa katotohanan. Samantala, sa mga kalye ng Royal City ng North Moana. Una silang walang laman. Gayunpaman, naging madugo at magulo ang mga namamatay na hiyawan. Hindi nawalan ng away si Jubaji, kahit na daan-daang mga gwardya ang nakapaligid sa kanya. Umikot siya pabalik-balik sa karamihan ng tao kasama ang siyam na may ngipin na rak sa kanyang mga kamay, siya ay kasing bilis ng kidlat. Sa tuwing inaatake siya, isang bantay ang mahuhulog sa lupa. Bang! 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 Sa isang sulyap ng isang mata, 12-dosenang mga gwardya ang inilatag sa isang puol ng kanilang sariling dugo. Jubaji. Ang isa sa mga gwardya, ang pinuno, ay sumulyap kay Jubaji na namumula ang mata. Nakagawa ka ng isang nakakapinsalang krimen, hindi ka makakatakas. Kung alam mo ang anumang mas mahusay, susuko ka sa amin ng masunurin. Galit ang pinuno ng mga gwardya nang sinabi niya iyon. Hindi lamang naging sanhi ng pagkamatay ng emperor, ngunit pinatay din niya ang marami sa kanyang mga tauhan. Karapat dapat siyang mamatay. Jubaji. Hindi ka alis dito ngayon. Oo. Kahit na ikaw ay may kasanayan, hindi mo maiiwan ang Royal City. Surrender mo ang iyong sarili. Sumigaw ang mga gwardya kay Jubaji, ang bawat isa ay nagagalit kaysa sa iba pa. Isang nakakapinsalang krimen. Labis na nalilito si Jubaji. Tinukso lamang niya si Chang'er ng kaunti bago siya tumaka sa Royal City. Bakit nila ito sinisingil ng napakalaking krimen? Hindi pa niya alam na inukit ni Emperor Hao Yi ang kanyang pangalan sa platform ng Jade bago siya namatay. Umalis nga kayo. Sinabi ni Jubaji habang hawak niya ang mini-tooth rake sa kanyang mga kamay. Hindi man siya natakot nang sumugod sa kanya ang mga gwardya. Namatay na si Emperor Hao Yi, ngunit hindi pa rin nila ito pinakawalan. Mahusay, kung nais mo ng isang away, pagkatapos ay makikipaglaro ako. Roar! Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang malakas na pagngangal ng tigre. Bigla, ang mga pintuan at bintana ng mga tindahan sa magkabilang panig ng mga kalye ay nasira. Tumalon si Jubaji at lumutang sa kalagitnaan ng hangin. Isang malaking dilaw na may batik na tigre ang lumitaw mismo sa harap niya. Ang tigre ay higit sa 1.0 metro ang haba. Ito ay isang ilusyon na ginawa mula sa panloob na enerhiya, ngunit mukhang buhay. Nakakatakot ito. Heavenly Tiger CRY. Patayin sila. Si Jubaji ay sumigaw ng malakas habang tinuro niya ang mga tanod. Heavenly Tiger CRY ay isa sa mga pangunahing pamamaraan ni Jubaji. Ayaw niyang itapon ito. Gayunpaman, binihag siya ni Emperor Hao Yi sa loob ng 1,000 taon, at ayaw pa rin nilang palayain siya pagkatapos ng kamatayan ng emperor. Wala nang pakialam si Jubaji. Nais lamang ni Jubaji na pumatay upang mapawi ang sama ng loob. Umungol ang tigre at sumugod, saan man ito hinawakan, lumakas ang hangin. Arf! Nahihilo ang mga gwardya na ang dilaw na may batik na tigre ay nasa harap nila. Ang malaking epekto na ginawa ng lahat ng mga ito ay natitisod, mahigit sa 20 gwardya ang naglabas ng dugo ng atakehin ng tigre, wala na silang lakas na naiwan upang lumaban. Guys, huwag magpanik. Isang tao lang si Jubaji. Gawin natin ito ng magkasama. Pinahid ng pinuno ng mga gwardya ang kanilang pawis at sumigaw ng malakas. Ang natitirang mga gwardya ay tumingin sa bawat isa at nagmamadali pasulong ng sabay.
Tumawa si Zhu Beiji. Kung nais mong mahuli ako, halika rito. Matatalo ko kayong lahat. Si Zhu Beiji ay hindi gulat, excited pa siya. Sumigaw siya habang mabilis siyang lumipat sa karamihan. Bang! 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 Lumipat siya sa gitna ng bantay na may napakalaking espiritu na nakikipaglaban sa bawat isa sa kanila. Ang mga mata ni Zhu Beiji ay sobrang pula. Parang gusto niyang mapawi ang sama ng loob na tiniis niya sa nakaraang 1,000 taon. Lubos siyang nalulugod. Sa isang sulyap ng isang mata, ang pinunong gwardya lang ang naiwan. Ang natitira sa kanila ay duguan. Gasp! Ang mga nagbabantay, na tumayo ng malayo, ay sumabog at sumigaw. Diyos ko! Ang taong iyon ay napakalakas. Nagawa niyang ibagsak ang napakaraming gwardya. Mukha siyang gwapo at malakas din ang kanyang mga kapangyarihan. Tinawag niya ang kanyang sarili na Old Zhu, siya ba ang Heavenly Reeds Marshal, na medyo sikat 1,000 taon na ang nakalilipas. Oo. Parang siya iyon. Maraming kababaihan sa karamihan ng tao ang naakit din sa magandang hitsura ni Zhu Beiji. Gwapo siya at makapangyarihan. Ang saya. Sobrang saya. Tumawa si Zhu Beiji. Lubos siyang nalulugod sa kanilang mga papuri. Zhu Beiji, itigil mo ang pagiging mapagmataas. Bigla, isang galit na sigaw ang sumigaw mula sa direksyon ng kalapit na palasyo. Isang gintong figura ang lumapit sa kanila ng mabilis. Siya ay tumingin napakamarilag at nakakatakot. Nasa loob siya ng gintong sandata, at mayroon siyang 3-point double-edged saber sa kanyang mga kamay, at isang itim na aso na tila mga 50 metro ang haba na nakalakad sa likuran niya. Ito ay si Grandmaster Erlang, ang bagong emperor, Yang Jian. Bakit siya nandito? Natigilan si Zhu Beiji na makita ang ibang lalaki. Pagkatapos ay pinilit niya ang isang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Grandmaster Erlang, matagal na kitang hindi nakikita. Nasa loob pa rin siya ng nakaka-relax na kalagayan. Alam niya na wala silang pagtatalo sa bawat isa. Si Yang Jian ay karaniwang isang mahinahon na tao, at bihira siyang nag-abala sa mga gawain ng ibang tao, kaya't hindi nagpanik si Zhu Beiji. Zhu Beiji. Ang gwapo ni Yang Jian. Mahinahon niyang sinabi, hinahanap ko lang kayo, subalit napunta kayo mismo sa iyong sarili. Sa kasong iyon, sundan mo ako sa bilangguan at hintayin ang iyong paghuhusga. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong lugar. Ang kanyang tono ay hindi mapag-aalinlangan. Ano? Paghuhukom. Si Zhu Beiji ay bahagyang natigilan, pagkatapos ay tumawa siya, at sinabi, Yang Jian, ikaw ay nagkakamali. Hindi ako sapat sa labas ng mundo, bakit mo ako susundan sa bilangguan? Hindi matatag ang pag-iisip ni Yang Jian dahil sa pagkamatay ni Emperor Howie. Malamig na sinabi ni Yang Jian, tumigil sa pagpapanggap. Ikaw ang nagdulot ng pagkamatay ni Emperor Howie, ito ay isang hindi mapapatawad na krimen. Kung alam mo nang mas mabuti ito, pagkatapos ay susundan mo ako. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng aksyon laban sa iyo. Ano? Pinatay ko si Emperor Howie? Ano ang nangyayari? Si Zhu Beiji ay mukhang nagulat, nagbuzz ang isip niya. Sa susunod na segundo, si Zhu Beiji ay bumalik sa kanyang katinuan. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa siya habang tinitingnan niya si Yang Jian. Bumalik lang ako mula sa labas, ngunit sinabi mo na pinatay ko si Emperor Howie. Paano? Sabihin mo sa akin, paano ko siya pinatay? Si Zhu Beiji ay may isang mapang-uyam na postura nang sinabi niya iyon. Naglakas loob ka pa ring magpanggap. Si Yang Jian ay sumimangot, galit na galit siya. Nagkaroon ka ng isang pagtatagpo kasama si Chang sa kwarto ng paglilinang, at nakita ka ng Emperor. Iyon ang naging dahilan upang magkaroon siya ng isang psychotic break at namatay siya ng marahas. Bago siya namatay, inukit niya ang iyong pangalan at si Chang ay nasa platform ng paglilinang ng Jade. Iyon ang mahirap na patunay. Mangahas ka pa ring tanggihan ito. Pagkatapos, huminga ng malalim si Yang Jian at sinabi ng malamig, si Chang ay naaresto at ikinulong. Ang taong nagpakawala sa iyo, si Daryl Darby, ay nasa bilangguan din kung alam mo ang anumang mas mahusay, huwag pigilan kami. Kung hindi man, ito ang maaaring maging pangwakas na lugar ng pamamahinga. FCK. Naguluhan si Zhu Beiji nang marinig niya iyon.
Nakatitig siya kay Yang Jian ng matagal. Kaya iyon ang nangyari. Gayunpaman, hindi pa niya nakilala si Chang'er. Paano sila magkakaroon ng pagtatagpo? Ano? Si Jian ay nanligaw. Ang iyong relasyon kay Chang'er ay nakalantad na. Ano ang dapat mong sabihin tungkol doon? Sai! Hinawakan ni Zubaji ang kanyang ulo at ngumiti ng mapait. Fine, aaminin ko na may relasyon ako kay Chang'er. Ngunit hindi ito magiging madali para sayo na mahuli ako. Ngumiti siya ng malaki, hindi maipaliwanag na nasasabik din siya. Si Zubaji ay nabighani ni Chang'er sa mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit siya tinukso 1,000 taon na ang nakalilipas, at iyon ang dahilan kung bakit pinanatili siya ni Emperor Hao Yi. Gayunpaman, masayang gagawin niya ito kung nangangahulugang maaari siyang maiugnay kay Chang'er sa anumang paraan. Kaya, nang sinabi ni Yang Jian na mayroon siyang isang pagtatagpo kay Chang'er, hindi nagagalit si Zubaiji. Sa kabaligtaran, natutuwa siya tungkol dito. Nagpasya na si Zubaiji, kahit ano pa ang katotohanan, siya ay nasa parehong lugar bilang si Chang'er, kung iginiit niya na mayroon siyang isang pagtatagpo sa kanya. Mas madali itong lumapit sa kanya noon. Ang mga labi ni Zubaiji ay nakangisi nang isipin niya iyon. Hindi siya masabi na nasasabik ang kanyang puso. Sush! Ang tingin ni Yang Jian ay kasing bilis ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay nakalock kay Zubaiji. Kaya pala, ikaw yon. Pagkatapos, mahigpit na isinara ni Yang Jian ang kanyang 3-point double-edged saber, habang kumalat ang kanyang malamig na tinig sa buong palasyo. Zubaiji, marumi ka. Hinikayat mo si Lady Chang'er at pinatay si Emperor Hao Yi. Ang tulad mo ay hindi tapat na paksa, at dapat kang parusahan. Bilang pangatlong huli emperor ng North Moana, nanunumpa ako sa langit na papatayin ko mismo, si Zubaiji, upang aliwin ang kaluluwa ng dating emperador sa langit. Buzz! Itinaas ni Yang Jian ang kanyang 3-point double-edged saber, ng dahan-dahan, habang nagpapalabas ito ng isang malakas na aura. Ang mga ulap ng bagyo ay agad na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Royal City. Para bang ang pahayag ay nasa kanila. Ang pangingibabaw ni Grandmaster Erlang ay walang kapareho. Kapag nagalit siya, magbabago ang kalangitan. Gasp! Ang mga gwardya at ordinaryong tao ay nakaramdam ng isang pinigilan na gulat. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Gulp! Maingat na nilunok ni Zubaiji ang kanyang laway nang maramdaman niya ang walang katapusang pagpatay sa hangarin ni Yang Jian. FCK! Hindi nakakagulat na darating si Yang Jian. Mukhang siya ay naging bagong emperor at naghahanap ng paghihiganti para kay Hao Yi. Si Zubaiji ay hindi gulat. Tumawa siya at tumingin kay Yang Jian. Nako, Yang Jian. Dito ako nagtataka kung bakit ka labis na sabik na mahuli ako. Mukhang ikaw ay naging emperor at nais mong magpakita ng ilang mga resulta. Pagkatapos, sinabi ni Zubaiji na maingat, well, kahit na ikaw ay naging emperor, kakailanganin mo pa ring alagaan si Chang'er para sa akin. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Oh, tama, at ang aking kapatid na si Daryl. Ito ay sa kalikasan ni Zubaiji na maging bastos. Kahit na mahulog ang kalangitan, ang una niyang naisip ay palaging magiging kaligtasan ng kanyang mga magaganda. Ang yabang mo. Si Yang Jian ay sumulyap kay Zubaiji ng malamig. Pagkatapos, agad siyang lumipat kasama ang 3-point double-edged saber sa kanyang mga kamay, lumipad siya pa itaas. Agad na sumabog ang panloob na enerhiya mula sa kanyang katawan. Malapit nang masira ang buong kalangitan. Z-slash! Nang siya ay halos 100 metro ang layo mula sa Zubaiji, agad na inangat ni Yang Jian ang kanyang kamay. Isang kakilakilabot na puwersa ang sumabog mula sa 3-point double-edged saber upang makabuo ng isang nakakatakot na anino ng saber. Marahas nitong sinalakay si Zubaiji. Ang anino ng saber ay halos 100 metro ang haba. Ang espiritu ng pakikipaglaban ni Yang Jian ay nabuo ito. Nang lumitaw ang anino ng saber, ang nakapalibot na temperatura ay bumaba ng 100 degree, lahat ay nakaramdam ng lamig. Malawak at bilog ang kanilang mga mata habang nag-aalala sila kay Zubaiji. Ang Z-slash. Ang unang pag-atake ng Holy Emperor ay isang panghuling pamamaraan. Mahirap para sa Zubaiji na makatakas sa isang ito.
marami sa mga gwardya ang huminga ng malalim. Si Yang Jian ay kilalang kilala para sa kanyang Zeus/technique. Ginamit niya ang parehong pamamaraan 1,000 taon na ang nakalilipas upang sirain ang lahat ng mga sekta na hindi nais na sumuko kay Emperor Hao Yi. Natigilan ito sa mundo. Natigilan si Zhu Baji nang mapagtanto niya na inatake siya ni Yang Jian upang patayin siya. Mabilis niyang inangat ang kanyang mga kamay upang maglagay ng proteksyon na kalasag. Bang! Sa susunod na segundo, ang anino ni Yang Jian ay bumagsak sa proteksyon na kalasag ng marahas. Ang isang tunog na nanginginig sa lupa ay maaaring marinig bago ang proteksyon na screen ay agad na kumalas. P50. Si Zhu Baji ay sumuka ng dugo habang siya ay pabalik-balik. Sa wakas, siya ay bumagsak sa pader ng lungsod at nahulog sa lupa. FCK. Paano naging nakakatakot ang kapangyarihan ni Yang Jian? Pinunasan ni Zhu Baji ang dugo sa sulok ng kanyang mga labi at tumayo. Sinulyapan niya si Yang Jian, nagulat siya sa kanyang core. Tiwala siya na maaari niyang hadlangan ang pag-atake ni Yang Jian. Siya ang Heavenly Reeds Marshal, na nangangahulugang sina Zhu Baji, at Yang Jian ay pantay sa kapangyarihan. Gayunpaman, pinanatili ni Emperor Hao Yi si Zhu Baji, na nakalock sa loob ng 1,000 taon, kaya't siya ay nadulas sa kanyang paglilinang. Lumipas ang 1,000 taon, kaya't ang mga kapangyarihan ni Yang Jian ay matagal nang lumampas kay Zhu Baji. Zhu Baji, mamatay ka na ngayon. Tumalon si Yang Jian sa likuran ng Howling Celestial Dog. Para bang ang isang Diyos ay nagmula sa langit. Ang 3-point double-edged saber sa kamay ni Yang Jian ay sumabog muli, at isang kakilakilabot na sinag ang sumugod patungo sa Zhu Baji. FCK. Hindi na niya nais na ipagpatuloy ang laban nang mapagtanto niya ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga kapangyarihan at ni Yang Jian. Sinabog niya ang kanyang panloob na enerhiya at nagpadala rin ng isang pag-atake, ngunit ginamit nito ang lahat ng kanyang lakas. Bang! Ang pag-atake at ang sinag ng saber ay sumalpok. Ang panloob na enerhiya ni Zhu Baji ay halos walang laman dahil sa pag-atake na iyon. Ang kanyang mga kapangyarihan ay labis na nakakatakot, ang nakapalibot na hangin ay gumulong din. Kahit si Yang Jian ay pinilit na tumalikod upang maiwasan ang pag-atake. Buzz! Kinuha ni Zhu Baji ang pagkakataon na makuha ang isang jade flask ng mabilis. Naglagay siya ng isang ulap ng nakalalasong usok, lumingon at tumakbo. Dinala niya ang flask ng nakalalasong usok kasama lahat. Siya ay may isang mapaglarong pagkatao, kaya magdadala siya ng maraming bihirang mga item sa kanya, halimbawa, ang transfiguration powder na ibinigay niya kay Daryl upang magpanggap bilang Hao Yi. Ang nakalalasong usok ay isa rin sa kanila. Ang usok ay nasa lahat ng dako. Si Yang Jian at ang iba pang mga gwardya ay hindi naglakas loob na habulin si Zhu Baji. Kapag nawala ang usok, hindi na nila mahahanap ang lalaki. Bang! Galit na galit si Yang Jian. Sinuntok niya ang pader. Zhu Baji ay pinamamahalaang upang makatakas sa ilalim ng kanyang ilong, ang kanyang mga ekspresyon ay nagdilim. Pabagsakin si Zhu Baji. Hindi mahalaga kung siya ay nakuna ng buhay o patay. Nag-utos si Yang Jian. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kamao, siya ay hindi masabi na galit na galit. Umakyat lang siya sa trono bilang bagong emperor. Siya ay makapangyarihan, ngunit si Zhu Baji ay pinamamahalaang makatakas sa kanyang mga kuko. Hindi mahalaga kung saan ka pupunta, hindi ka makakatakas sa akin. Samantala, sa Royal City Prison ng North Mona, si Celine at Queenie ay nagising na, kaya hindi na magamit ni Chang'e ang kanyang maharlika upang manginis at habulin si Daryl. Bigla, ang kapaligiran ay sobrang awkward. Sinulyapan ni Chang'e si Daryl. Malapit na siyang magnilay at magpahinga nang makarinig sila ng isang kaguluhan mula sa labas. Medyo maingay ito. Naiinis si Chang'e sa ingay. Sumigaw siya, hoy! Agad na pumunta sa kanya ang isang bantay sa bilangguan. Sinabi niya ng magalang, Lady Chang'e, mayroon ba akong magagawa para sa iyo? Nakaramdam ng salungat ang bantay. Kahit na siya ay nabilanggo, siya pa rin si Lady Chang'e. Hindi siya naglakas loob na lumaban. Bakit maingay sa labas? Ano ang nangyayari? Kumunot ang noo ni Chang'e. Ang kanyang pulang labi ay nagbukas ng bahagya nang tinanong niya ang tanong, nainis siya. Uy!
Ang gwardiya ay kumamot sa kanyang ulo, nalito siya. Hindi ko rin alam. Titingnan ko. Pagkatapos, mabilis siyang lumakad sa labas. Di nagtagal pagkatapos nito, tumakbo ang bantay sa bilangguan. Pinagpapawisan siya ng sobra. Lady Chang'er. Pinahid niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagsalita sa isang magkasalungat na tono. Lumitaw si Zhu Beiji. Ang kanyang kamahalan ay kumilos nagmag-isa. Lumitaw si Zhu Beiji. Nanginig si Chang'er nang marinig niya iyon. Ang kanyang katangi-tanging mukha ay napuno ng sorpresa at kasiyahan. Kung si Yang Jian ay kumilos ng personal, kung gayon tiyak na makukuha niya si Zhu Beiji, at hanggat nahuli niya si Zhu Beiji, maaaring malinis ang kanyang pangalan. Hindi pa rin alam ni Chang'er kung bakit inukit ni Emperor Hao Yi si Zhu Beiji at ang kanyang pangalan sa platform ng Jade bago siya namatay. Naniniwala siya na mapatunayan niya ang kanyang pagiging walang kasalanan sa sandaling nakuha nila si Zhu Beiji. Ano? Si Daryl, sa kabilang banda, ay namumutla. Halos tumalon siya nang marinig niya iyon. Kung si Yang Jian ay personal na naroon, kung gayon si Zhu Beiji ay nasa panganib. Ano ang sitwasyon ngayon? Bumalik si Chang'er sa kanyang katinuan. Tinanong niya ang bantay, nakuha si Zhu Beiji. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-asa nang tinanong niya iyon. Umiling-iling ang gwardiya. Tumakas siya. Nakatakas siya. Nabigo si Chang'er. Patuloy siyang nagtanong kung tila may ibang sasabihin ang bantay. Paano siya nakatakas? Lady Chang'er, ibinaba ng gwardiya ang kanyang ulo. Tumugon siya sa isang magkasalungat na tono nang naglaban si Zhu Beiji at ang kanyang kamahalan, inamin ni Zhu Beiji na nakilala kanya at sanhi ng pagkamatay ng dating emperor. Lady Chang'er, wala na akong masabi. Dapat akong pumunta roon. Pagkatapos, lumingon ang bantay at umalis. Sush! Nanginig si Chang'er. Namula ang mukha niya. Napahiya siya at galit na halos lumipas na siya. Nakakahiya! Mapahamak ka sana, Zhu Beiji. Gaano katindi ang sinasabi niya sa mga bagay na hindi naman nangyari. Natigilan din si Daryl. Ang kanyang isip ay nagbuzz, at siya ay naguluhan. FCK. Inamin ni Brother Zhu na nakipag-date siya kay Chang'er. Ang pagkamatay ni Emperor Hao Yi ay dahil sa mimic technique ni Daryl, pinasubo niya ang Emperor sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, bakit inamin ito ni Zhu Beiji? Maliban kung siya ay talagang nakipag-date kay Chang'er. Tumalikod si Daryl at tumingin kay Chang'er. Ang kanyang tingin ay interogatibo at komplikado habang tinanong niya, Lady Chang'er, ginawa niyo ba ni Zhu Beiji? Ginambala siya ni Chang'er bago niya matapos ang kanyang katanungan. Tumigil ka! Isang boses na malamig na tinig mula sa mga labi ni Chang'er. Ang kanyang katangi-tanging mukha ay napuno ng matinding galit at kahihiyan. Tumigil ka sa pag-isip! Wala kaming relasyon ni Zhu Beiji. Galit na galit si Chang'er kaya't patuloy siyang nanginginig sa galit. Si Zhu Beiji ay masyadong kasuklam-suklam. Ito ay isang bagay na walang katotohanan, sinira rin niya ang kanyang reputasyon. Talagang nararapat siyang mamatay. Si Daryl ay pareho, patuloy niyang kinagiliwan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasalita ng walang kwenta. Ay, nagtatanong lang ako. Kailangan ba niyang magalit? Si Daryl ay kumamot sa kanyang ulo, wala siyang pakiramdam. Gayunpaman, binago niya ang kanyang linya ng mga saloobin nang bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Si Zhu Beiji ay laging bastos, at siya ay nagnanasa kay Chang'er ng higit sa 1,000 taon. Nang makatakas sila mula sa Royal City, hindi pa rin nakalimutan ni Zhu Beiji na tuksuhin si Chang'er. Tila si Zhu Beiji ay sadyang inamin ang krimen upang makasama niya si Chang'er. Iyon ang dapat na dahilan. Nang sa wakas na intindihan ni Daryl yon, hindi niya alam kung iyak o tatawa siya. Si Zhu Beiji ay tunay na matapang, aaminin niya ang tulad ng isang malaking krimen na maiugnay lamang kay Chang'er. Iyon ay tungkol sa pagkamatay ni Emperor Hao Yi. Kahit na pinamamahalaang niyang makatakas sa laban, hinabol pa rin siya ni Yang Jian. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Daryl nang isipin niya iyon. Lady Chang'er. Hindi na ito mahahabol ni Queenie, sumigaw siya kay Chang'er. Nagtatanong lang si Daryl, bakit kailangan mong maging mabangis? Gayon din, kahit na si Zhu Beiji ay umamin dito.
Bakit mo pa rin ito tinatanggihan? Pagkatapos, siya ay nagpaot at nagsalita ng hindi kasiya siya. Nakipag-date ka kay Zubeji, gaano ka katapang? Si Queenie ay isang mabait na batang babae, hindi niya sasabihin kay Chang'er kung ganoon kung nasa ilalim ng normal na mga kalagayan. Nagalit siya dahil naging basto si Chang'er kay Daryl. Inisip ni Queenie na si Daryl ay isang kilalang bayani. Walang sino man ang may karapatang manligaw sa kanya, kahit na ang mataas at makapangyarihang Lady Chang'er. Saan ang galing ang beauty na ito? Nagbago ang ekspresyon ni Chang'er. Tumingin siya kay Queenie at sinabi, ikaw ay isang magsasaka, ano ang karapatan mong sumagot sa akin? Magsalita ka pa, at papatayin kita. Pagkatapos, itinaas ni Chang'er ang kanyang mga kamay at malapit nang matumbok si Queenie. Halika rito! Walang natatakot sa iyo. Hindi naman gulat si Queenie. Nilabanan niya si Chang'er, mukhang hindi siya nagkakamali. Napansin niya na ang panloob na enerhiya ni Chang'er ay selyado nang hinabol ng babae si Daryl sa paligid ng kwarto. Hindi niya magamit ang alinman dito, at mas mahalaga, nandoon si Daryl. Hindi natakot si Queenie na sasaktan siya ni Chang'er. Sush! Mabilis na sumugod si Daryl at hinarang si Queenie mula kay Chang'er. Ngumiti siya at sinabi, sige na, tama na. Ang aking maliit na kapatid na babae ay medyo direkta, lagi niyang sasabihin kung ano ang nasa isip niya. Lady Chang'er, huwag mo na siyang isipin. Ang kanyang mukha ay mayroon ding mga pahiwatig ng kamalian. Patuloy niyang sinabi, bukod dito, sina Lady Chang'er at Brother Zhu ay may napakalapit na relasyon. Teknikal, ikaw din ang aking hipag. Isa kaming pamilya, hindi namin maaaring patayin ang bawat isa. Kung hindi, magiging biro tayo para sa ibang tao. Sush! Ang katangi-tanging mukha ni Chang'er ay agad na namula. Galit na galit siya, kaya pinadyak niya ang kanyang mga paa. Sinong gustong maging hipag mo? Tumabi ka nga. Galit na galit siya na malapit na siyang mahimatay. Ito ay kasalanan ni Zubeji. Inamin niya na nagmamahalan sila, imposibleng burahin ang kanyang pangalan noon. Buzz! 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 Bigla, ang mga tunog ng pagsamba ay nagmula sa lupa. Hindi ito malakas, ngunit maririnig nila ito. FCK! Ano ang nangyayari? Sumimangot si Daryl. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa lupa. Napansin niya ang isang slab ng bato sa sahig na lumipat paitaas bago lumubog ang lupa sa magkabilang panig nito. Pagkatapos, lumitaw ang isang malalim na butas. Mukhang may gumawa lang ng butas sa lupa. Mabilis na umatras si Queenie sa likuran ni Selene. Tiningnan nila ang butas sa lupa na may pagkamausisa at kinakabahan. Sino ang magiging matapang na mag-drill ng isang butas sa bilangguan? Si Chang'er ay labis na kalmado, ang kanyang napakarilag na mukha ay walang reaksyon. Sush! Ang isang maliit na figura ay mabilis na nag-apoy mula sa butas sa lupa. Ang taong iyon ay nagsuot ng isang masikip na dilaw na ocher leather suit, at mayroon siyang mukha na tulad ng usa, mga mata na tulad ng daga, na may isang matalim na panga at manipis na mukha. Mukha siyang malaking daga. Ang lalaki ay tila nasa kanyang 30s o 40s. Ang kanyang mga mata ay mukhang tuso at matalino, hindi tulad ng isang tao na madaling masaktan. Gayunpaman, mas mababa lamang siya sa 1 metro ang taas, kaya mukhang nakakatawa siya. Maingat na tumawa si Daryl. Saan ang galing ang dwarf na ito? Natigilan si Daryl nang makita niya ang figura ng tao. Pagkatapos, nasiyahan siya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na tumawa ng malakas dahil naramdaman niya na ang tao ay isang tagapaglinang ng Heaven Ascension. Sino ang maglakas loob na pagtawanan siya? Sino ang taong ito? Nabigla rin sina Selene at Queenie. That. Ang dwarf ay hindi man lang tumingin kay Daryl, Selene, at Queenie. Agad siyang lumakad patungo sa Chang'er, yumuko at lumuhod. Ang kanyang tono ay labis na magalang nang sinabi niya, ang iyong paksa, Tuksingsun, ay huli na sa pagligtas sayo. Umaasa ako na maawa sa akin, si Lady Chang'er. Ano? Siya si Tuksingsun. Bumagsak ang panga ni Daryl. Siya ay lubos na natigilan. Nabanggit ng mga sinaunang manual ang isang malakas na magsasaka na tinawag na Tuksingsun sa panahon ng dinastyang Shang.
Maliit siya, ngunit malakas. Sikat siya sa mundo ng mga magsasaka para sa kanyang diskarte sa paglilipat sa ilalim ng lupa. Hindi mahalaga ang panganib, maaari siyang palaging makatakas sa ilalim ng lupa. Pamilyar si Daryl sa mga sinaunang manual, kaya alam niya ang tungkol kay Tuksingsun. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makatagpo siya sa isang bilangguan sa North Moana. FCK. Sino ang nakakaalam na si Tuksingsun ay mabubuhay ng matagal, at siya rin ang lalaki ni Chang'er? Tama ang nahulaan ni Daryl, si Tuksingsun ay nasa ilalim ng utos ni Chang'er, talaga. Ang mga magsasaka sa North Moana ay hinabol siya 1,000 taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang masasamang nagawa. Si Chang'er ang siyang nagligtas sa kanya. Alam niya na ang kanyang diskarte sa paglipat sa ilalim ng lupa ay ang pinakamahusay sa mundo, kaya kinuha niya siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Iyon ang dahilan kung bakit labis na nagpapasalamat si Tuksingsun sa kanya. Sinundan niya siya kahit saan at sinunod ang bawat utos. Gayunpaman, bihirang dalhin siya ni Chang'er dahil sa kanyang pangit na hitsura. Tatawagin lang siya kung kailangan niya siya para sa isang trabaho. Tuksingsun. Kalmado ang mukha ni Chang'er habang sinulyapan siya. Bakit ngayon ka lang? Sina Chang'er at Tuksingsun ay may natatanging paraan ng komunikasyon. Alam niya na hindi niya magagawang talunin si Yang Jian, kaya nagpadala siya ng isang discreet signal kay Tuksingsun para iligtas siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya lumaban nang ibilanggo nila siya. Mukhang kalmado pa siya. Gayunpaman, si Tuksingsun ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya, kaya nais ni Chang'er na malaman ang dahilan. Lady Chang'er. Ngumiti si Tuksingsun nang yumuko siya, maraming mga guwardya na nakapaligid sa bilangguan, nagpatrolya pa sila sa langit. Masyado itong binabantayan. Naantala ako dahil nangangailangan ng malaking pagsisikap upang maiwasan ang mga tanod. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, seryoso siyang tumingin. Ngunit, huwag kang mag-alala, Lady Chang'er. Ang butas ay humahantong sa isang paraan sa labas ng Royal City. Umalis tayo kaagad. Mauuna muna kami at pagkatapos ay magpasyaka kung ano ang gagawin sa ibang pagkakataon. HMM. Tumango si Chang'er. Gayunpaman, ang kanyang napakarilag na mukha ay mukhang magkasalungat pa rin. Siya ang mataas at makapangyarihang Lady Chang'er, kaya ayaw niyang makatakas sa ruta ng ilalim ng lupa. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang dapat na pakikipag-ugnay kay Zhu Beiji. Hindi rin siya naniniwala kay Yang Jian. Kung patuloy siyang nanatili sa bilangguan, magiging kawalan lamang ito para sa kanya. Si Chang'er at Tuksingsun ay malapit nang tumalon sa butas. Hoy, maghintay ka! Mabilis na lumakad si Daryl sa kanila. Ngumiti siya kay Chang'er at sinabi, Lady Chang'er, sasama kami. Hindi nais ni Daryl na makiusap sa kanya. Pinlano niyang gamitin ang butas matapos umalis sina Chang'er at Tuksingsun. Gayunpaman, napagtanto niya na ang diskarte sa paglipat sa ilalim ng lupa ni Tuksingsun ay walang bar. Paano kung pumasok sila sa butas at agad niyang tinatakan ang pasukan? Pagkatapos nito, hindi makasunod sa kanila si Daryl at ang dalawang kababaihan. Sush! Namula si Chang'er. Hindi niya siya sinagot, ang kanyang mukha ay mukhang walang malasakit. Sino ka? Naglakad si Tuksingsun at sinukat ang Daryl. Si Lady Chang'er ay may marangal na katayuan. Bakit mo siya sasabay? Sino ka sa palagay mo? Sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang sumunod kay Lady Chang'er? Kiniskis ni Daryl ang kanyang ulo, ngumiti, at sumagot, si Lady Chang'er ay isa sa atin. Upang mailagay ito ng mas tumpak, pamilya siya. Dahil pamilya kami, paano niya hindi kami maililigtas kapag nagkakaproblema kami? Tama ba ako, Lady Chang'er? P50. Si Chang'er ay sumabog ng labis. Siya ay nagalit, walang sinuman dito ang iyong pamilya. Tumigil ka sa katarantaduhan mo. Karapat-dapat kang mamatay. Tuksingsun, patayin mo siya. Si Daryl ay masyadong bastos. Wala siyang kaugnayan kay Zhu Beiji, ngunit patuloy niyang binibigyang diin na sila ay pamilya upang ipahiya siya. Dapat siya ay magpakamatay. Oo, Lady Chang'er. Tumugon agad si Tuksingsun sa kanya. Buzz!
Sa susunod na segundo, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Tuksingson. Ang kanyang maliit, manipis na figura, ay tulad ng isang kanyon, at sinalakay niya si Daryl. Sasabihin ng isa na ang kapangyarihan ni Tuksingson sa Heaven Ascension ay labis na nakakatakot. Sa isang sulyap ng isang mata, ang kanyang pag-atake ay nasa harap mismo ni Daryl. Daryl, mag-ingat ka! Daryl! Nagbago ang mga ekspresyon ni Celine at Queenie habang malakas silang sumigaw. Mabilis si Tuksingson. Ang panloob na enerhiya ni Daryl ay nasil, kaya hindi niya maiwasan ang pag-attack na yon. Lady Chang'er. Napalingon ang mukha ni Daryl. Nang halos saktan siya ng pag-atake, sumigaw siya, kung dadalhin mo kami, tutulungan kitang burahin ang iyong pangalan. Mapapatunayan ko na hindi mo pinatay si Emperor Haoye. Tiningnan niya ng mahigpit si Chang'er na may matinding ekspresyon sa kanyang mukha. Tuksingson, tumigil ka. Itinaas ni Chang'er ang kanyang mga kamay at pinigilan ang pag-atake ni Tuksingson. Agad na umatras si Tuksingson. Naramdaman ni Daryl ang mabigat na pag-atake na nawala sa harap ng kanyang mga mata. Agad siyang nagbuntong hininga. Daryl! Pagkatapos, lumakad papunta sa kanya si Chang'er. Sinukat niya si Daryl. Ano ang sinabi mo? Mayroon kang isang paraan upang malinis ang aking pangalan. Paano mo mapapatunayan na wala akong kasalanan? Kalmado ang mukha ni Chang'er, ngunit naramdaman niya ang pagkadali sa kanyang puso. Siya ay tulad ng ibang babae sa buong mundo, ang kanyang pambabae na kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Hanggat malinis niya ang kanyang pangalan, siya pa rin ang mataas at makapangyarihang Moon Palace Fairy na lahat ay sambahin at iginagalang. Habang nahaharap siya sa tingin ni Chang'er, huminga si Daryl. Ngumiti siya at sinabi, sasabihin ko lang sa iyo kung paano patunayan ang iyong kawalang kasalanan sa sandaling ilayo mo kami dito. Si Daryl ay labis na taos puso. Lady Chang'er, mangyaring huwag mo akong sisihin sa pagiging maingat. Paano kung sinabi ko sa iyo ngayon, at pagkatapos ay makukuha mo si Tuksingson upang patayin kami, maniniwala ba ako sa iyo? Ang kapal ng mukha mo. Tumalon si Tuksingson, tinuro si Daryl, at sinaway siya. Anong karapatang mong makipagbargain kay Lady Chang'er? Dapat kang magpakamatay. Pagkatapos, malapit na siyang atakehin muli. Tuksingson, tumigil ka! Magaan siyang pinayuhan ni Lady Chang'er. Ang dwarf ay sumulyap kay Daryl at humakbang pabalik ng walang pag-asa. Napakagaling! Nag-isip si Chang'er ng ilang segundo. Pagkatapos, tiningnan niya si Daryl at sinabi, maniniwala ako sa iyo ngayon. Ngunit, hayaan mo akong bigyan ng babala, kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, hahanapin kita tulad ng mga aso hanggang sa mga dulo ng mundo. FCK! Nasabi ko na, natutulungan kita, bakit mo pa ako tinawag na aso? Habang siya ay bumubulong sa kanyang puso, pinilit ni Daryl ang isang ngiti sa kanyang mukha. Tumango siya at sinabing, Lady Chang'er, relax, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hindi nag-abala si Chang'er na magsalita pa. Nagsign siya kay Tuksingson upang ipasok muna ang butas sa lupa. Hindi naglakas loob si Daryl, siya ay sumigaw para kay Celine at Queenie na sumunod sa suit. Samantala, sa isang apartment sa distrito ng Beale Creek ng Yunzhou City sa World Universe. Umupo si Samantha sa isang sopa sa isang maliwanag na ilaw sa magarang bulwagan. Ang kanyang napakarilag na mukha ay mukhang sabik. Binili ni Lily ang apartment na yon nang umalis sila sa Donghai City upang magsimula muli. Nagtatag siya ng isang kumpanya ng advertising sa Yunzhou City, kumita ng pera, at bumili ng kanyang unang apartment. Ang isang lalaki na nakasusot ng isang mahabang balabal ay nakaupo sa harap ni Samantha. Ang kanyang manipis na mukha ay mukhang malisyoso. Ito ay ang Tucker Colt's Cult Master, si Watson Tucker. Dose-dosenang mga alagad ni Tucker Colt ang tumayo sa likuran niya, at mayroon silang isang mabangis na sulyap sa kanilang mga mukha. Madam Samantha. Sa sandaling yon, nakaupo si Watson doon sa isang nakaka-relax na paraan. Dahan-dahang sinabi niya, narinig ko na ikaw ay biyena ni Daryl. Sabihin mo sa amin, paano natin siya maiwasan sa pagtatago? Pinangunahan ni Daryl si Megan sa North Moana Palace, at nakulong siya doon sa mga pormasyon. Pagkatapos, sinaktan niya sina Kent at Fanny bago siya umalis. Sa oras na yon, ang mga magsasaka doon ay hindi nangahas na pigilan siya.
Nang sa wakas ay gumana muli ang kanilang mga pandama, sinubukan nilang pumasok sa palasyo upang iligtas si Meghan. Gayunpaman, nang mapagtanto nila na mayroon silang napakalakas na mga tanod, nagbago ang kanilang isip. Kailangan pa nilang iligtas si Meghan. Kailangan gawin nila iyon dahil pinilit ni Meghan ang mga magsasaka na ubusin ang Dark Day Pool. Hindi nila makukuha ang antidote kung may mangyayari kay Meghan. Kung ang lason ay magkakabisa, mamamatay sila. Matapos ang maraming talakayan, nagpasya silang magsimula kay Daryl. Pagkatapos ng lahat, siya ang dahilan na si Meghan ay nanatili pa rin sa palasyo. Dapat mayroon siyang solusyon para doon. Gayunpaman, hindi nila alam kung nasaan ang lalaki. Siya ay masyadong mahirap hanapin. Kaya, may nagmungkahi na dapat nilang tingnan ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Nalaman ni Watson na si Daryl ay may isang babae sa Yunzhou City, si Lily. Kaya't nandoon sila upang hanapin siya. Ako, umiling-iling si Samantha. Sinabi niya na kinakabahan, hindi ko alam kung nasaan siya. Naramdaman niya na ang mga tao sa harap niya ay mga makapangyarihang magsasaka, hindi nila madaling masaktan ito. Hindi mo alam? Tanong ni Watson. Malamig ang kanyang mga mata. Narinig ko na si Daryl ay nanatili sa'yo bilang iyong live-in son-in-law sa loob ng 3 taon. Bilang kanyang biyenan, paano mo hindi malalaman ang kinaroroonan niya? Hindi ko talaga alam. Nagpanik si Samantha. Sinabi niya nang may pagkabigo, upang maging matapat, patay na ang aking anak na babae dahil sa kanya. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tinakpan ni Samantha ang kanyang mukha habang siya ay umiyak. Si William Lyndon ay may utang na malaking pera ilang buwan bago iyon, at si Granny Lyndon ay walang pera upang mabayaran ang kanyang mga utang. Kaya, sinabi niya sa mga creditors na may pera si Lily upang mabayaran ang mga ito, at sinaktan nila si Lily sa bundok. Kalaunan, iniligtas ng mouse sect si Lily. Gayunpaman, hindi alam ni Samantha ang tungkol doon. Alam lang niya kung ano ang nawawala sa kanyang anak na babae. Gumawa siya ng ulat ng pulisya, ngunit wala silang mga makuha. Pagkatapos, nagpunta si Samantha sa Donghai City upang tanungin ang pamilya Lyndon, at sinabi sa kanya ni William na ganoon din ang ginawa ni Daryl. Binigyan nila siya ng impormasyon. Nangangahulugan ito na ang paglaho ni Lily ay may kinalaman kay Daryl. Naniniwala si Samantha na, kaya't hinatak niya si Daryl sa mga buto. Kung buhay ang kanyang anak na babae, sasabihin niya sa kanya ang parehong bagay. Gayunpaman, maraming buwan na ang lumipas, ngunit wala pa rin siyang narinig tungkol sa kanyang anak na babae. Dapat ay nasa pahamak si Lily. Ikaw, pinunasan ni Samantha ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Maingat siyang nagtanong, mga kapwa ko mabubuting lalaki, bakit niyo hinahanap si Daryl? Malungkot si Samantha nang sabihin niya iyon. Galit siya kay Daryl. Dapat siya ang masisisi. Dapat ay nakakuha na rin siya ng ilang problema, at ipinahiwatig sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Watson nang tumingin siya kay Samantha at nanligaw. Ipinagkanulo ni Daryl ang aming tiwala at itinatag ang Alliance Master Castello. Nakulong siya sa North Moana Palace, kaya hinahanap namin siya upang makahanap ng isang paraan upang iligtas si Alliance Master Castello. Kung hindi man, ang buong world universe ay walang pinuno at magkakaproblema kami. Ang bawat magsasaka ng sekta ay kumonsumo ng madilim na araw na pill, kung may mangyayari kay Meghan, kung gayon ang buong mundo ng mga magsasaka ay magulo. Ano? Nabigla si Samantha. Daryl, hayop ka. Gaano katindi ang pananakit niya sa Alliance Master? Sabik na sinabi ni Samantha, mga kapwa ko mabubuting lalaki, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Wala akong relasyon kay Daryl. Gayon din, nasaktan niya ang aking anak na babae, at nais kong saktan siya hanggang mamatay siya. Tumayo si Samantha at tumingin kay Watson. Maingat niyang sinabi, bakit hindi ko ibigay sa iyo ang aking numero para makontak mo ako? Kung may balita ako kay Daryl, ipapaalam ko sa iyo kaagad. Paano yon? Tumango si Watson at nanligaw sa kanyang puso. Daryl, oh, Daryl. Nabigo ka bilang isang tao. Kahit na ang iyong biyenan ay personal na nag-alok upang makitungo sa iyo. Ang mga labi ni Watson ay nakangisi. Tumingin siya kay Samantha at tumango sa kasunduan. Magaling, magaling iyon. Samantala, sa Yunzhou City sa World Universe.
Ang kalangitan ay naging madilim, ngunit ang mga kalye ay maliwanag na nailawan. Ang Yunzhou International Hotel ay ang pinakamarangyang hotel sa Yunzhou City. Ang mga nanatili doon ay mayaman at maimpluwensyahan. Sa sandaling iyon, sina Giselle Lind at Lana Thomas ay nakaupo sa sofa sa marangyang suite sa tuktok na palapag. Si Giselle at Lana ay mga kilalang tao sa ilalim ng entertainment company ni Daryl. Si Giselle ay kamag-aral ni Daryl, at si Lana ay guro ni Daryl. Sa nagdaang mga taon, nakamit nila ang higit pang katanyagan sa ilalim ng direksyon ng kumpanya ni Daryl. Nasa tuktok na sila ng kanilang laro sa industriya. Ang suite ay ang pinakamaluho at pinakamalaking sa buong hotel, ito ay matikas at marilag. Nagkaroon ng kapistahan sa pangunahing bulwagan, ang mesa ay maraming pinggan. Gayunpaman, medyo kinakabahan sina Giselle at Lana. Nandoon sila upang matugunan ang kanilang bagong boss. Nang si Megan ay naging Alliance Master, tinanggal niya ang lahat ng dapat gawin kay Daryl, at kasama na ang Darrell Entertainment, na nasa ilalim ng pangalan ni Daryl. Nabangkarot ang kumpanya ni Daryl, at nangangahulugan ito na nawalan din ng trabaho sina Giselle at Lana. Gayunpaman, ang iba pang mga kumpanya ng libangan ay nag-alok upang pirmahan sina Giselle at Lana sa ilalim ng kanilang pakpak. Pagkatapos ng lahat, makapangyarihan pa rin ang mga kilalang tao. Sina Giselle at Lana ay nandoon ng gabing iyon upang salubungin ang bagong boss. Kahit na malaki ang kanilang mga nakamit sa industriya ng libangan, kailangan pa nilang mag-sign sa isang kumpanya. Kaya, kinakabahan sila tungkol sa pagkikita ng kanilang bagong boss. Malas! Sa sandaling iyon, may nagtulak sa bukas na pinto ng suite, at isang taong may edad na pumasok sa silid ng dahan-dahan. Nasa 40 siya, ngunit mukhang nakaistilong damit siya. Mayroon siyang mga tampok na anggulo, at mayroon siyang balbas. Mukha siyang isang batang babae na magugustuhan sa unang paningin. Nasa isang kaswal na suit siya, at mukhang magino siya. Maingat na tumingin sina Giselle at Lana. Ang pagkabalisa sa kanilang mga puso ay nabawasan. Ang gentleman niya! Ngumiti sina Giselle at Lana nang pumasok siya sa silid, dapat siya ang kanilang bagong boss. Inisip nila na nakaka-relax at kapanapanabik na magtrabaho para sa boss na yon. Nako, nako, nako. Lumakad siya papunta sa kanila, ngumiti, at sinabi, Miss Giselle, Miss Lana, nalulungkot ako na pinaghintay ko kayo. Ako si Walter Hart, ang may-ari ng Galaxy Entertainment. Ang kanyang mga aksyon ay magalang, at iyon ang nagparamdam sa lahat ng makilala nila ito. Gusto nila Giselle at Lana na mag-sign sa ilalim ng Galaxy Entertainment. Mabilis silang tumayo at nakipagkamay kay Walter. Ngumiti si Walter habang kinuha niya ang kanilang mga kamay. Ilang sandali lang silang naantig, hindi niya sinamantala ang mga ito. Iyon ay nag-iwan ng isang mahusay na impresyon sa dalawang kababaihan. Kayong dalawa ay mga kilalang tao. Karangalan kong magsiging kayo sa aking kumpanya. Ngumiti si Walter habang pinupuri niya sila. Pagkatapos, kinuha niya ang dalawang katangi-tanging kahon mula sa likuran niya. Miss Giselle, Miss Lana, masaya makipagkita sa inyo sa unang pagkakataon. Narito ang isang maliit na regalo upang ipakita ang aking pagpapahalaga. Binuksan ni Walter ang kahon. Gasp! Nanginig sina Giselle at Lana nang makita nila kung ano ang nasa loob nito. Ang bawat isa sa mga kahon ay may kwintas na brilyante, ang mga bato ay kumikinang ng kaakit-akit. Ang brilyante ay kasing laki ng itlog ng kalapati. Ang nasabing isang katangi-tanging kwintas na brilyante ay nagkakahalaga ng higit sa $1 milyong. Sa sandaling yon, naramdaman ni Giselle at Lana na naantig sila. Ang kanilang bagong boss ay masyadong mapagbigay. Iyon ang unang beses na nagkakilala sila, at binigyan na niya ito ng isang mahalagang regalo. Boss Walter, sobra-sobra ito. Sinabi ni Giselle at namula ang kanyang pisngi. Siya ay mabilis na bumalik sa katinuan. Pagkatapos, kinagat din ni Lana ang kanyang mga labi, at sinabi ng mahina, ito ay masyadong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Tumawa si Walter. Ngumiti siya at sinabi, kayong dalawa ay kilalang tao sa industriya ng libangan, bakit ang isang kwintas ay sobra-sobra? Natatakot pa ako na napakaliit ng regalo ko para sa inyong dalawa. Salamat. Wala nang masabi sina Giselle at Lana. Kaya, pinasalamatan nila siya muli. Dali, dali.
Umupo na tayo. Binati sila ni Walter. Ang dalawang malaking bituin na pumirma sa ilalim ng aking kumpanya ay napakalaking bagay. Nararapat itong pagdiwang. Uminom tayo. Hinila ni Walter ang upuan para sa parehong mga kababaihan. Hindi nag-atubili sina Giselle at Lana na upo sila. Ang kanilang pagpapahintulot sa alkohol ay palaging mahirap. Gayunpaman, iyon ang unang pagkakataon na nakilala nila ang bagong boss, kaya hindi nila ito matanggihan. Matapos ang ilang mga pag-ikot ng alak at pagkain, sinabi ni Walter sa kanyang mga subordinates na ibigay ang mga kontrata sa mga kababaihan upang maaari silang mag-sign. Sa sandaling yon, medyo lasing sina Giselle at Lana. Hindi pa nila nabasa ng mabuti ang kontrata bago nila ito nilagdaan. Ang kanilang bagong boss ay isang maginoong tao, hindi siya gagawa ng anumang kakilakilabot sa kanila. Tumawa si Walter. Nang makita niyang nilagdaan ng dalawa ang kontrata, ngumiti si Walter at sinabi, "Binabati kita, mga Diyos ako. Opisyal na tinatanggap kita sa Galaxy Entertainment. Inaasahan kong gagawa tayo ng mabuting pakikipagtulungan at lumikha ng mas magagandang sandali para sa hinaharap." Pagkatapos, gumawa ng kilo si Walter. "Maaga pa rin, bakit hindi tayo pumunta sa set ng pelikula para makita nyo ito?" "HMM." Tumango si Giselle, at hindi rin tumanggi si Lana. Sa sandaling yon, ngumiti muli si Walter at sinabi, "Kukuha ako ng isang tao upang ayusin ito." Di nagtagal, tinawag niya ang kanyang katulong at inanyayahan sina Giselle at Lana sa kanyang sasakyan. Umalis sila ng hotel. Sinabi sa kanila ni Walter na ang Galaxy Entertainment ay nagtayo lamang ng isang malaking sukat ng pelikula at studio sa telebisyon sa Yunzhou City. Si Giselle at Lana ay labis na nasasabik na marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga karera ay magiging mas maliwanag dahil ang kumpanya ay may mas maraming mapagkukunan para magamit nila. HMM. Gayunpaman, nang ang sasakyan ay wala sa lungsod, naramdaman ni Giselle na may nangyari. Lumingon siya at tumingin kay Walter. "Boss Walter, hindi ang studio sa mga kanluran na kanluran. Bakit tayo nasa silangan?" Napangisi din si Lana. Napansin nila na bumagal ng kaunti ang kotse. Nakarating sila sa isang lugar na may mga bagong built villa. Ang distrito ay kakatayo lang, kaya kaunting tao pa lang ang nanatili doon. Ngumiti si Walter. "Oh, napansin kong marami sa inyo ang maraming nainom. Kaya, naisip kong hayaan kang magpahinga bago tayo magtungo sa set ng pelikula." Pagkatapos, itinuro ni Walter ang isang kalapit na villa. "Binili ko kamakailan ang villa na ito at binago ito. Ang lugar na ito ay malapit sa set ng pelikula. Kung hindi nyo masasamaing dalawa, mangyaring magpahinga muna tayo dito." Napangiwi sina Giselle at Lana nang marinig ang kanyang mga salita, at nagkatinginan sila sa isa't isa. Inanyayahan sila ni Walter na magpahinga sa kanyang villa. Malumanay na sinabi ni Giselle at nakakahiya na sinabi, "Boss Walter, sa palagay ko ay medyo hindi nararapat para sa amin na pumunta sa iyong villa. Bakit hindi mo na lang kami pinapauwi at magtuor kami sa set ng pelikula bukas?" Agad na napasok din nila na, "Oh, gabi na rin at ayaw naming mabagabag ka." Nagkita lang sila sa kauna-unahang pagkakataon. Paano sila magpahinga sa kanyang lugar? Hindi ito problema. Umiling si Walter at ngumiti ng hindi matatag. "Pareho kayong nakasign sa aking kumpanya at ang aking mga tao. Paano ito magiging problema para sa akin?" "Boss, ako." Nagpanik si Giselle ng kaunti at nais na sabihin ang isang bagay. Kasabay nito, tumayo siya at nais na lumabas ng kotse. Gayunpaman, nagsalita lang siya ng ilang mga salita nang bigla siyang sumimangot, nanginginig, at bumagsak pabalik. Hindi maganda ang hitsura ni Giselle. "Kakaiba ang pakiramdam ko, maayos lang ako ngayon, bakit bigla akong nanghina? Kahit na masama ang aking pagpapaubaya sa alkohol, hindi ako masyadong uminom." "Giselle." Mabilis na tinanong ni Lana na makita ang sitwasyong ito, ano ang nangyari? Binuksan ni Giselle ang kanyang pulang labi, at malapit nang sabihin ang isang bagay nang magambala siya ni Walter. "Miss Giselle." Hinawakan ni Walter ang kanyang mga labi, habang naghahanap ng isang maliit na nakakahamak. "Nanghihina ba ang buong katawan mo? Para bang hindi ka makagalaw?" "HMM."
Ang katangi-tanging mukha ni Giselle ay nagbago ng mga ekspresyon sa pakikinig nito at mukhang kakaiba si Walter. Boss Walter. Ano ang nangyayari? Nagpanik na si Lana at sa parehong oras habang tinitingnan niya ng mabuti si Walter at hinintay ang kanyang sagot. Tumawa si Walter habang pakiramdam na proud sa kanyang sarili. Wala ito. Nagdagdag lang ako ng kaunting bagay sa iyong alak. Huwag kang mag-alala, ang iyong buhay ay hindi na sa panganib. Ano? Gamot ba niya ang alak? Si Giselle ay labis na nagulat, napahiya, at galit na galit sa sandaling iyon. Hindi niya inaasahan na ganito ang ginoong tulad ni Walter. Ang gamot na nilagay niya ay delikado na taktika, at lihim itong pinainom sa kanyang mga celebrity. Ang ngiti ni Walter ay lumawak sa sandaling iyon, habang siya ay tumingin kay Giselle at pinuri, Miss Giselle, huwag mo akong sisihin. Ako ay matapat na nakakakit sa iyo noong una kang nagdebut. Pinangarap ko ang araw-araw sa iyo, umaasa na magsing ka sa aking kumpanya sa isang araw dahil magkakaroon ako ng pagkakataon na pahalagahan ang iyong kagandahan sa sandaling ginawa mo. Sa wakas ay natupad ang aking mga pangarap. Gayunpaman, naghintay ako ng higit sa 10 taon para sa araw na ito. Miss Giselle, huwag kang mag-alala. Titiyak ko na walang makakagalaw sa industriya ng libangan hanggat ikaw ay naging aking babae. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Walter nang sinabi niya iyon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa kanya habang siya ay naging mas matapang. Ikaw. Nabigla at nagalit si Giselle habang sinulyapan niya si Walter. Galit siya. Siya ay nasa industriya ng libangan ng higit sa 10 taon at itinuturing na expert. Halos masusukat niya ang kanilang pagkatao sa pamamagitan lamang ng isang hitsura kahit na sino, ngunit hindi inaasahan na lilinlangin sila ni Walter. Si Walter ay maaaring mukhang isang mabuting tao, ngunit siya ay isang halimaw. Ito ay kasuklam-suklam. Galit na galit si Lana sa sandaling iyon, kasama ang kanyang mga madidilim na ekspresyon. Sinulyapan niya si Walter at tumigil, Walter Hart, ikaw ay isang kagalang-galang na taong may mataas na katayuan. Paano mo magagamit ang gayong kasuklam-suklam na mga taktika? Hindi ka ba natatakot na ilantad kita? Ilantad? Si Walter ay hindi nagulat at malumanay na tumawa. Miss Lana, nagbibiro ka yata. Dinala lang kita dito para magpahinga. Wala akong nagawa sa iyo. Ano ang iyong ilalantad sa akin? Namula si Lana nang marinig iyon at biglang hindi nagsalita. Tama si Walter. Nilagyan niya lang ng droga ang alak ngunit wala pa siyang nagawa kay Giselle. Walang matibay na patunay, kaya't wala silang magagawa laban sa kanya. Dahan-dahang nagpatuloy si Walter nang makita ang reaksyon ni Lana. Miss Lana, huwag kang mag-alala. Hindi lang ang alak ni Giselle ang nilagyan ko ng droga, kundi pati na rin ang iyong alak. Sa palagay ko dapat itong umepekto anumang oras ngayon. Sush! Ang ekspresyon ni Lana ay nagbago sa kanyang huling sinabi dahil sa palagay niya ay mahina ang buong katawan niya at hindi maaaring magkaroon ng anumang puwersa. Walter Hart, ikaw. Galit na galit si Lana at napahiya sa sandaling iyon habang mahigpit niyang kinagat ang labi. Ikaw hayop ka. Siya ay malinis sa lahat ng mga taon na ito sa industriya ng libangan. Hindi pa nagkaroon ng chismis, at hindi man siya nagpalitan ng sex para sa isang pabor mula sa hindi sinasabing panuntunan ng industriya ng libangan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nahulog siya sa mga kamay ni Walter. TSK, hindi nakakagulat na ikaw ay isang napakalaking bituin. Sobrang sexy at kaakit-akit kahit galit ka. Dapat ay mapasakin kayong dalawa ngayong gabi. Ang mga sagot ni Lana ay hindi nakakaapekto kay Walter. Sa kabaligtaran, lalo siyang natuwa at hinawakan si Lana habang sinabi niya iyon. Naapektuhan ng gamot si Lana hanggang nanghina na siya o iwasan siya habang mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso. Lumapit si Walter sa kanya sa sandaling iyon. Pagkatapos ay hinawakan niya ito ng isang nakaingganyong mukha. Masarap ang amoy mo. Si Lana ay lubos na matingkad. Nais niyang magpumilit ngunit hindi makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak sa pulso. Tumigil ka! Biglang hindi na ito nagawa ni Giselle nang makita ang eksenang ito at sumigaw, Walter Hart, napakarumi mong hayop. Pakawalan mo si Miss Lana.
Bagaman maraming taon silang nagtutulungan sa industriya ng libangan, si Lana ay palaging magiging guro niya sa puso ni Giselle. Oh! Tumalikod si Walter at tiningnan si Giselle nang marinig ang mga salitang iyon na may masamang ngiti. Aking napakarilag Giselle, bakit ka nabalisa? Umepekto ba ang gamot at hindi ka na makapaghintay? Huwag kang mag-alala, hindi kita nakalimutan. Mamaya, maglalaro tayo kapag pumasok kami sa kwarto. Haha! Tila ipinagmamalaki ni Walter ang kanyang sarili tulad ng sinabi niya na may ganap na nakakahamak na mga mata. Ang dalawang pinakamalaking bituin sa industriya ng libangan ay nakuha niya. Nakakatuwa. Gayunpaman, ang tingin ni Walter ay nakay Giselle sa sandaling yon habang hindi niya pinansin si Lana. Mahigpit na hinaplos ni Lana ang kanyang mga labi habang kumuha siya ng isang maliit na bote at pinuntirya ito sa mga mata ni Walter. Pisasti! Isang ambon ang naspray sa susunod na segundo na naging dahilan upang sumakit ang mata ni Walter. Pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan ng kotse, habang pinagputulan ang kanyang mga mata bago natapos ang pag-ikot sa sahig at patuloy na sumigaw. Ay yung mata ko! Ikaw hayop ka! Hinding-hindi kita patatawarin. Talagang ginamit ni Lana ang spray ng paminta. Noong nakaraan, palagi siyang inaabuso kapag siya ang guro sa paaralan dahil sa kanyang hitsura. Kalaunan, napansin siya ng maraming tao ang may masamang hangarin nang siya ay naging isang bituin. Kahit na palagi siyang may bodyguard, lagi rin siyang nagdadala ng pepper spray sa kanya para sa kaligtasan. Lamang na siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito. Sa wakas ay magagamit niya ito laban sa isang halimaw na tulad ni Walter sa oras na ito. Giselle! Hindi maisip ni Lana ang sandaling iyon. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas, ngunit hinila niya si Giselle at mabilis na pumasok mula sa kotse at tumakbo patungo sa lungsod. Tumatakas ba sila? Hindi mabuksan ni Walter ang kanyang mga mata dahil sa anghang ng paminta, ngunit narinig niya ang mga paggalaw ng dalawang babae. Galit na galit siya nang nalaman niyang nakatakas ang mga ito at sumakay sa kotse, sina Giselle at Lana. Sumigaw si Walter sa direksyon ng villa sa susunod na segundo. Mga kalalakihan! Dalhin ang dalawang bitches na yan para sa akin. Inayos ni Walter ang dalawang personal na bodyguard sa villa. Sush! Sush! Dalawang bodyguards ang mabilis na lumabas mula sa villa sa kanyang mga utos bago hinabol sina Giselle at Lana. Ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring tumakbo ng mabilis nang sila ay nakadroga. Miss Lana, anong gagawin natin? Biglang nagpanik si Giselle nang makita ang dalawang bodyguard na lumapit at mas malapit. Nanginginig siya at labis na nababalisa. Magiging okay tayo. Huwag kang matakot. Pinikit ni Lana ang kanyang mata at malumanay na inaliw siya. Si Lana ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit sa katunayan ay labis na nag-aalala. Katapusan na nila. Paano makikipaglaban ang dalawang mahina na kababaihan laban sa dalawang bodyguard? Hindi ba sila makatakas mula sa mga kamay ni Walter na halimaw ngayong gabi? Buzz! Ang isang malakas na aura ay biglang sumabog na hindi malayo sa kalangitan, habang ang isang ginang ay lumipad mula sa kalagitnaan ng hangin nang makita ang mga bodyguard na halos papalapit sa Giselle at Lana. Ang babaeng ito sa isang madilim na asul na mahabang damit ay may sobrang kamanghamanghang figure at kaakit-akit na mga tampok tulad ng isang engkanto na bumababa sa Earth. Ito ang tagapagmana ng Icefire Island, si Stella Scope. Ang unang saklaw at ang kanyang mga kapatid ay nasa likuran niya. Sina Stella at Quincy Long ay dumating upang iligtas si Daryl, hindi nagtagal nang makuha siya ni Megan. Pareho silang nakikipaglaban kay Daryl at nais niyang iligtas siya para sa kanilang sarili, ngunit kinuha ni Megan ang pagkakataon at umalis kasama si Daryl sa wakas na naging dahilan upang magalit si Stella. Sumunod si Stella pagkatapos ni Megan at Daryl at nalaman na nakulong si Daryl sa Megan sa North Mona Continent Palace, ngunit hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Nag-aalala si Stella na may nangyari sa kanya, kaya napunta siya sa World Universe upang hanapin si Daryl. Napag-alaman niya na si Daryl ay nanatili sa pamilyang Carter matapos magtanong, kaya napunta siya sa Yunzhou City. Nagkataon, nakulong siya kina Giselle at Lana na hinabol ng mga bodyguard ni Walter. Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Stella na si Daryl ay nakuha niyang Jian,
at nakakulong sa bilangguan dahil hinarang din niya ang balita tungkol dito. Natigilan sina Giselle at Lana nang makita si Stella at ang mga kapatid ng saklaw. Bagaman pareho silang mga ordinaryong tao, maaari silang makaramdam ng isang malaking aura na pinakawalan ni Stella at ng iba pa. Gasp! Ang mga bodyguard ni Walter ay tumingin kay Stella at nakipag-ugnay sa kanilang mga mata na halos lumabas. Napakarilag! Siya ay lubos na napakarilag. Ang nasabing isang napakarilag at ethereal na tao sa isang pantay na antas kasama sina Giselle at Lana. Ito ba kung paano nagmula ang isang engkanto mula sa langit? Sa sandaling yon, ang mga kapatid ng saklaw ay mabilis na lumakad at nagsimulang makipag-usap sa kanilang sarili. Ikaw ay bungkos ng matapang na magnanakaw na hinahabol ang dalawang kababaihan sa maliwanag na liwanag ng araw. Hoy, anong maliwanag na liwanag ng araw? Gabi na ngayon. Sino ang nagmamalasakit, alam nila ang ibig kong sabihin. Ang apat na kapatid ay patuloy na nakikipag-usap sa kanilang sarili, habang sina Giselle at Lana ay magkatinginan. Nakaramdam sila ng mausisa at tumawa ng sabay. Natigilan din ang dalawang bodyguards. Nasaan ang apat na anak na ito ng Beaches? Ang isa sa mga bodyguard ay napansin niya makalipas ang ilang segundo nang makita niya ang apat na kapatid at sumigaw, hindi mo ba alam kung sino kami? Tumigil ka sa pangingialam sa aming mga gawain, at FCK off. Ang apat sa kanila ay malinaw na mula sa kanayunan, mula sa pagsusuot ng mga damit na gawa sa magaspang na lino, sila ay bodyguard ni Walter na may malakas na suporta, kaya hindi nila binigyan ng pansin ang apat sa kanila. Unang kamatayan. Ang unang saklaw ay nagalit sa narinig niya habang pinagsama niya ang kanyang mga manggas at agad na sumugod. Mabilis siyang parang kidlat at lumitaw mismo sa harap ng dalawang bodyguard sa isang sulyap ng isang mata bago sinampal ang mga ito nang walang anumang babala. Slap! Slap! Ang dalawang bodyguards ay hindi maaaring gumanti habang pinakawalan nila ang isang muffled grunt bago lumipad ng halos 100 metro paatras. Nakita nila ang itim at lumipas ng sabay-sabay sa paglapag ng labis sa lupa. Labis na sabik sina Giselle at Lana na mahigpit na hawakan ang bawat isa sa mga tanawin na iyon. Ang apat sa kanila ay maaaring mukhang simple ang pag-iisip, ngunit talagang napakalakas. Kayong dalawang babae, dahan-dahang lumakad si Stella sa sandaling iyon ng may ngiti bago aliwin sila. Huwag matakot, ang apat sa kanila ay aking mga nakatatandang kapatid at hindi ka kailanman sasaktan. Si Giselle at Lana ay nagbuntong hininga sa narinig bago ngumiti si Giselle at sinabi kay Stella, ang aking pangunahing tauhang babae, salamat. Ngumiti si Stella at nilagdaan sila na huwag maging magalang bago agad magtanong, parehas kayo mula sa Yunzhou City. Nagkatinginan sina Giselle at Lana at tumango. Mabilis na sinundan ni Stella ang isa pang katanungan, alam mo ba kung saan nakatira ang pamilya Carter? Hinahanap ko si Daryl Darby. Nakarating lamang siya sa Yunzhou City at hindi alam sa sandaling iyon kung saan nakatira ang pamilyang Carter. Hindi rin niya alam kung nandoon ba si Daryl o hindi. Ang magandang mukha ni Stella ay biglang tila mas naging kagyat na naisip niya si Daryl. Ano? Hinahanap niya si Daryl. Napangiwi si Giselle nang marinig na habang sila nasa tabi niya ay natigilan din. Samantala, ang butas sa ilalim ng lupa ng Royal City Prison sa North Moana Continent. Dinala ni Daryl sina Selene at Queenie, kasunod sina Chang-er at Tuksingsun, bago tuluyang lumabas mula sa ilalim ng lupa mga kalahating oras mamaya. Pinakawalan ni Daryl ang isang buntong hininga sa paglabas ng butas sa lupa, at hindi masabi na nasasabi. Ito ay parang isang mundo na malayo sa pagtingin sa kamanghamanghang palasyo na yon. Salamat na sa kabutihan na sila kasama si Chang-er, habang natapos si Tuksingsun na iligtas sila. Kung hindi man, siya, si Selene, at Queenie ay maaaring nakakulong sa kanila buong buhay. Sinabi ni Tuksingsun kay Chang-er, nang magalang sa sandaling iyon, Lady Chang-er. Bilisan natin umalis. Kahit na umalis na sila sa Royal City, hindi pa rin nila iniwan ang saklaw ng kontrol ni Yang Jian at kailangang mag-ingat. HMM. Tumugon si Chang-er bago pinangunahan sila ni Tuksingsun sa malayong mga gubat. Hindi nag-isip si Daryl habang kumaway siya kina Selene at Queenie upang sundin ng malapit. Gayunpaman, hindi sila lumayo nang si Tuksingsun ay natigilan at huminto sa kanyang mga truck. Agad na tumigil din si Chang-er.
Ano ang nangyayari? Sumimangot si Daryl habang inaabangan niya at nabigla sa eksena. Hindi niya maiwasang mapang-akit sa galit. Bumagsak ang panga ni Daryl kasama ang kanyang ganap na pagkabigla na ekspresyon. Makikita niya na maraming sundalo ang nagpapatrolya sa paligid na hindi kalayuan sa kakahuyan. Hindi lamang sila nagpapatrolya sa kakahuyan, kundi pati na rin ang kalangitan. Malinaw na tinatakan niyang Jian ang buong paligid ng Royal City upang siyasatin ang pagkamatay ni Emperor Hao Yi sa mga hukbo tulad ng isang pader na bakal. Ang paraan ng pasulong ay ganap na selyado hanggang sa ang isang FLY ay hindi maaaring dumaan. Huminga ng malalim si Daryl. Talagang naisip ito ni Yang Jian habang siya ay talagang nagpadala ng napakaraming mga lalaki upang magbantay sa labas. Paano nila madadaan ang napakaraming tao nang hindi napapansin? Si Tuxingsun ay kinamot ang kanyang ulo nang makita ang mga hukbo ng North Moana na malapit at sinabi kay Chang'er, "Lady Chang'er, kailangan nating lumibot sa kanila." Naaalala ko ang isa pang paraan na may isang taksil na kapaligiran, ngunit hindi dapat magkaroon ng mga sundalo na nagbabantay doon. Pagkatapos ay humakbang muna si Tuxingsun at lumakad patungo sa kaliwang kanyon. Si Chang'er, Daryl, at iba pa ay mabilis na sumunod sa suit. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pasukan ng kanyon kung saan napansin ni Daryl na ang magkabilang panig ng bundok ay matarik na may mapanganib na lupain. Talagang walang mga tanod. Gayunpaman, natigilan pa rin si Daryl nang pumasok sila sa kanyon. Napansin niya na may libu-libong mga bato na nakalagay sa tanging landas sa gitna ng kanyon na may bawat malaking bato na halos 2 metro ang taas. Ang mga boulder na ito ay tila random na inilagay, ngunit may mga nakatagong misteryo sa kanila. Halata na ito ay isang pormasyon. Si Daryl ay sumimangot ng mahigpit nang makita ang eksenang ito at hindi alam kung matatawa o iiyak. Hindi nakakagulat na walang nagbabantay doon dahil ang lugar na iyon ay may isang pag-setup ng pormasyon. Si Chang'er ay nagobserba ng ilang segundo bago lumingon upang tumingin kay Tuxingsun at malumanay na sinabi, "Tuxingsun, alam mo ba kung paano malulutas ang pagbuo na ito?" Si Chang'er ay napakalakas ngunit hindi alam ang isang solong bagay tungkol sa mga pormasyon. Mabilis na lumakad si Tuxingsun bago huminga ng malalim at sumagot, "Lady Chang'er, huwag kang mag-alala. Ito ay isang stone formation lamang, walang mahirap para sa akin. Tingnan kung paano ko masisira ang sirang pagbubuo ng bato na ito." Bagaman sinabi niya na madali, naramdaman ni Tuxingsun ang komplikado sa kanyang puso. Ang stone formation ay tila lubos na komplikado, at wala siyang anumang ideya upang malutas ang pormasyon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, dahil hindi niya mapahiya ang kanyang sarili sa harap ni Lady Chang'er. Nagpanggap si Tuxingsun na magmasid ng ilang segundo bago magalang na sinabi kay Chang'er, "Lady Chang'er, sundan mo ako nang malapit sa pagpasok mo." Pagkatapos ay kinuha niya ang unang hakbang sa pagbuo. Tumango si Chang'er sa ginhawa at mabilis na sumunod sa suite. Sa sandaling yon, nalito si Daryl nang makita sina Tuxingsun at Chang'er na pumapasok sa stone formation. Nagsign si Daryl para kay Celine at Queenie na sundan siya habang pinasok nila, habang siya ay nag-ungol sa kanyang sarili. Alam ni Tuxingsun ang tungkol sa mga pormasyon. Una nang lumitaw si Tuxingsun na may tiwala sa kanyang sarili. Gayunpaman, siya ay nabaffled sa sandaling sila ay malalim sa stone formation, at sa lalong madaling panahon na wala ang kanyang pakiramdam ng direksyon. Si Chang'er na pinamumunuan niya ay naging disoriented na at nahihilo din. "Tuxingsun!" Sa wakas ay hindi na ito makukuha ni Chang'er. Sumimangot siya ng husto, tumingin kay Tuxingsun, at tumango, "Hindi ba sinabi mo na malulutas mo ang pagbuo na ito? Paano pa tayo makakasama sa pagbuo na ito matapos maglakad ng matagal?" Kalmado ang mga ekspresyon ni Chang'er habang sinabi niya yon, ngunit sa pagiging totoo ay pinigilan ang kanyang galit. Hindi na maaaring magpanggap si Tuxingsun sa pakiramdam ng kanyang galit habang siya ay agad na lumuhod at natatakot na sinabi, "Lady Chang'er, mangyaring huwag kang magalit. Hindi ko ito ipinagmamalaki, ngunit ang stone formation na ito ay masyadong kakaiba. Ibinigay ko ito ayon sa inyong art of 5 elemento, ngunit hindi pa rin mahanap ang paglabas ng stone formation." Lihim na pinunasan ni Tuxingsun ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nagsasalita. Nasimangot si Chang'er nang marinig iyon at biglang nawalan ng pag-asa sa kanyang puso.
Ibig bang sabihin nito ay kailangan niyang ma-stop doon kung hindi malulutas ni Tuksing Sun ang pagbuo? Malinaw na sinabi ni Chang'er na nasa isip ang kaisipang iyon, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat nating gawin sa susunod. Si Tuksing Sun ay kinamot ang kanyang ulo at sumabog bago mabilis na sumagot, Lady Chang'er, huwag kang mag-alala. Mangyaring pahintulutan akong subukang ibawas ito ng detalyado at higit pa. Pagkatapos ay pumili si Tuksing Sun ng isang twig at nagsimulang gumuhit sa lupa upang bawasan ito. Siya ay naglinang ng higit sa 1,000 taon at mahilig din sa pagbabasa, kaya alam niya ang kaunti tungkol sa Art of 5 Elemento. Gayunpaman, si Tuksing Sun ay hindi nakahanap ng isang paraan upang makalabas sa pagbuo ng bato pagkatapos ng 0 minuto ay lumipas at naging labis na pagkabalisa ng sabay. Nawalan din ng pasensya si Chang'er dahil ang kanyang napakarilag na mukha ay nagsisimula upang magpakita ng kaunting pagkabagot. Say! Buntong hininga si Daryl at dahan-dahang tumingin kay Tuksing Sun noong mga sandaling iyon bago sabihin, mukhang nagiba na ang panahon noong matapos ka sa pag-iisip nito. Pwede ko na ba itong subukan? Sush! Pare-parehong natigilan sina Chang'er, Selene at Queenie nang sabihin niya iyon kay Tuksing Sun. Agad silang napakatingin kay Daryl. Ano ang sinabi mo? Nagliwanag ang mga mata ni Chang'er habang dahan-dahang tinitingnan si Daryl mula ulo hanggang paa. Marunong kang mag-solve ng mga formation. Walang naging emosyon ang kanyang tono pero ipinakita pa rin ito ang malalim niyang pagsususpetsa kay Daryl. Mabilis na hinila ng kanina pang tahimik na si Selene ang braso ni Daryl nang marinig niya ang mga sinabi nito at mahinang bumulong ng huwag ka nang magsalita, Daryl. Kahit na isang pambihirang henyo sa larangan ng cultivation si Daryl, masyado pa ring malalim at mahirap ang tungkol sa mga formation. Kaya paano niya magagawang maging mahusay dito? Hindi magawa maging ni Tuksing Sun na masolve ang stone formation na ito. Nasusurpresang tumingin si Queenie kay Daryl sa mga sandaling ito. Ano ang problema niya? Sinusubukan ba niyang magyabang sa harap ni Chang'er? Paanong hindi ko nalaman na mahusay pala ito pagdating sa mga formation? Ilang taong sumunod si Queenie kay Selene para maglakbay sa Nain Mainlands, kaya narinig niya ang ilang alamat na tungkol kay Daryl, pero hindi niya kailanman narinig na mahusay pala ito pagdating sa mga formation. Pasimpleng hinawakan ni Daryl ang kamay ni Selene bago nakangiting tumango kay Chang'er. Oo, masusubol ko ang formation na ito. Alam na ni Daryl na stone formation ito bago pa man sila pumasok dito. Ang stone formation na ito ay walang iba kundi ang Confucian formation. Sinasabi sa Baiki formation na ang Confucian formation ay isang superior na uri ng formation na nagmula sa sinaunang panahon. Masyado itong unpredictable at misteryoso, kaya wala nang magagawa ng kahit na sino kundi mangarap na makalabas dito sa sandaling mahuli sila ng Confucian formation kahit na gaano pa kalakas ang cultivator na ito. Matagal nang na-memorize ni Daryl ang Baiki formation, kaya natural lang na naintindihan niya ito. Jude. Agad na napatalon si Tuksing Sun sa mga sandaling ito habang nakaturong sumisigaw kay Daryl ng masyado ka pang bata pero nagawa mo ng magyabang. Alam mo ba kung anong klase ng formation ang isang ito? Magagawa mo ba itong maipaliwanag sa amin ng detalyado? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na isang malaking krimen ang pagsisinungaling kay Lady Chang'er. Mukhang wala talagang alam ang lalaking ito pero nagawa pa rin niyang magkunwari sa harapan ni Lady Chang'er. Nakakatawa. Hindi nagsabi ng kahit na ano si Daryl habang kumakagawa na sinasabi kay Tuksing Sun na. Sige, ikaw na ang bahala ngayong alam mo naman pala kung paano isolve ang formation na ito. Biglang nanahimik ang na-awkward na si Tuksing Sun nang dahil sa mga sinabi ni Daryl. Kanina pa sana sila nakalabas sa formation kung alam niya lang ang solusyon dito. Bakit pa niya hihintaying umabot sa puntong ito? Lumingin si Chang'er at tumingin kay Daryl mula ulo hanggang paa bago nagsususpetsang magtanong ng magagawa mo ba talaga itong mag-solve. Hindi na nagsalita pa ng kahit na ano si Daryl habang walang pakialam na nagsasalita ng bakit ka pa nagtatanong kung hindi mo naman ako paniniwalaan. Wala ka na rin namang choice kaya bakit hindi mo na lang ako sundan at makipagsapalaran palabas dito. Dito na naglakad pa abante si Daryl kasama sina Selene at Queenie. Nagdalawang isip muna ng kaunti si Chang'er bago mabilis na sumunod kay Daryl. Lady Chang'er.
Napahiya at nabahala si Tuksing Sun sa mga sandaling iyon, habang mabilis na sinasabing, mukhang wala talagang alam ang isang ito. Hindi mo siya maaaring paniwalaan. Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ko susubukang sumunod sa kanya? Dito na nilingon ni Chang ang kanyang ulo kay Daryl bago direktang sabihin na, masosolve mo ba ito? At pagkatapos ay sumunod na si Chang sa kanila. Na-awkward na ng husto si Tuksing Sun habang napapakamot sa kanyang ulo at mabilis na humahabol sa kanya. Hindi nagtagal ay nagawa na nilang makalabas sa confusion formation 1-0 minuto matapos nilang sundan si Daryl. Wow! Nagtatalon at naglulundag sa tuwa si Queenie habang naglalakad palabas ng formation nang may mga matang puno ng paghanga at pagkasorpresa. Kahanga-hanga ka talaga, Daryl. Masayadong naging mabilis ang paglabas natin sa formation na yon. Napuno rin ng pride ang maganda niyang mukha sa mga sandaling ito. Paano siyang hindi magmamalaki matapos magkaroon ng ganito kalakas na bayaw? Ngumiti rin dito si Celine. Tumingin siya kay Daryl at tumango bago pa simpleng purihin ito ng si Daryl ay mahusay sa mga formation. Naramdaman naman ng nasa tabing si Chang ang panlalambot ng kanyang mga tuhod matapos niyang malaman na mahusay si Daryl sa mga formation. Hindi lang niya alam ang tungkol sa mga ito dahil naging mahusay din siya rito. Wala nang nagawa maging si Tuksing Sun noong nasa loob pa sila ng malaking formation ng mga bato pero nagawa pa rin itong masolusyonan ni Daryl ng walang kahirap-hirap. Hindi talaga pangkaraniwang si Daryl. Hindi na maitago pa ng nanginginig na si Chang ang kanyang pagkagulat habang iniisip at pinapanood si Daryl. Lady Chang Ngumiti at tumingin si Daryl kay Chang sa mga sandaling yon. Ano sa tingin mo? Hindi lang ako nagyayabang, hindi ba? Namula naman ang mukha ni Chang at hindi na sumagot pa. SHH! Napanguso si Tuksing Sun at agad na pinatahimik si Daryl sa mga sandaling ito habang direktang sinasabi na, nag-trial and error ka lang kanina, per. Sinuwerte ka lang noong makita mo ang labasan dito. Kaya ano ang dapat mong ipagmayabang sa nagawa mo? Para kay Tuksing Sun, dumepende lang si Daryl sa kanyang swerte noong manguna ito palabas at hindi nang dahil sa kanyang kakahayan sa formation. Ang huge stone formations ay isa pa ring superior formation. Kung hindi ito magawang masolve maging ng mga taong nag-aral ng husto sa mga formation na kagaya ni Tuksing Sun, paano ito magagawang isang walang alam na binatang kagaya ni Daryl? Nakabalik na sa realidad ang isip ni Chang sa mga sandaling ito, at walang emosyong sinabi kay Daryl na, ligtas tayong nakaalis ng Royal City, Daryl. Dali, sabihin mo na sa akin kung paano ko malilinis ang aking pangalan. Paano ko mapapatunayan na hindi ko pinatay ang emperor? Bahagyang umiti si Daryl at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig habang tumitingin kay Chang para sabihin, huwag kang magalala, Lady Chang Matagal na akong nakaisip ng solusyon, pero kinakailangan mo munang mangako na susundin mo ang dalawang mga kondisyon na hihingin ko bago ko ito sabihin sa iyo. Ano? Napasimangot ng husto si Chang nang marinig niya ito habang ipinapakita ng maganda niyang mukha ang hindi nito natutuwa. Masyadong naging malakas ang loob ni Daryl. Ang lakas ng loob nitong makipagnegosasyon sa kanya. Ang lakas ng loob mo? Hindi na nakapagpigil pa si Tuksing Sun sa kanyang sarili sa mga sandaling iyon, habang tumatalon na sinisermonan si Daryl. Mukhang hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka pa napapahamak. Isa sa mga nirerespetong tao, si Lady Chang Kaya sino ka para makipagnegosasyon sa kanya? Hindi ito pinansin ni Daryl nang maramdaman niya ang galit ni Tuksing Sun. Ngumiti lang siya kay Chang at sinabing, Lady Chang hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin hanggang ngayon? Nagawa na nating makalabas sa formation na yon noong magtiwala ka sa akin. Pero sige, utusan mo na lang si Tuksing Sun na ibalik kaming tatlo sa kulungan. Mukhang nare-relax si Daryl nang sabihin niya ang mga ito dahil sigurado siya na hindi magagawa ni Chang na utusan si Tuksing Sun na ibalik silang tatlo sa kulungan. Huminga ng malalim si Chang nang marinig niya ito habang napapakagat sa kanyang labi at tumatangong sumasagot ng, sige, sabihin mo sa akin kung ano ang mga kondisyon mo. Nagalit siya ng husto noong manghingi si Daryl ng dalawang kondisyon sa kanya. Siya ang mataas at tinitingalang si Lady Chang kaya sino ang maglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon?
Naisip din nito na hindi magawang isolve ni Tuksing Sun ang formation, pero nagawa ito ni Daryl ng walang kahirap-hirap. Isa itong patunay na mayroon nga itong kakayahan pagdating sa iba't ibang mga bagay. At higit sa lahat, ang pagiging inosente ng kanyang isip ay mas importante kaysa sa kanyang buhay para kay Chang'e. Magagawa niyang tanggapin kahit na mag-request pa si Daryl ng 1-0 mga kondisyon paano pa kaya ang dalawa, agad siyang papaya sa mga ito. That's the spirit. Ngumiti si Daryl nang makita ang pagsangayon ni Chang'e bago dahan-dahang sabihin na, ang una kong kondisyon ay ang pagpapakawala sa kanilang dalawa. Dito na niya itinuro sina Selene at Queenie. Walang problema. Hindi naman nagdalawang isip si Chang'e na tumango. Hindi naman naging malaki ang itinulong ng mga ito sa pagkasira ng kanyang imahe. At higit sa lahat ay pareho ring sugatan ang mga ito. Magiging pasakit lang ang pagbibitbit sa kanilang dalawa. Kaya mas maigi na rin para sa kanilang pakawalan ang mga ito. Dito na tinanggal ni Tuksing Sun ang talini na Selene at Queenie nang marinig niya ang utos ni Chang'e. Daryl! Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.